Ang buhay ng dalawang lalaking ito ay nagbago ng walang hanggan nang sila ay na-recruit ng isang lihim na organisasyon at binigyan ng misyon na protektahan ang bansa mula sa panlabas na banta. Sa kanilang pagiging magkasama, hindi nila mapigilan ang kanilang nararamdaman para sa isang babaeng ahente, lalo na nang magsimula silang mag-date ng palihim at masangkot sa mapanganib na laban sa pagitan ng dalawang organisasyong pang-espiya. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, habang nag-enjoy si Kim Hyun-jun sa sariwang hangin ng umaga sa Honggaji, bumisita sa kanya ang Vice Director ng Korean Intelligence Service. Ang layunin niya ay ipaalam ang seryosong sitwasyon matapos mabigo sa naunang misyon, kaya naman gusto niyang ibigay ang kasalukuyang misyon. Si Hyun-jun ay binigyan ng napakahalagang misyon upang tubusin ang kanyang sarili. Ang susunod na target ng pagpatay ay ang chairman ng Supreme People's Assembly ng South Korea. Matapos tanggapin ang misyon, agad na sinimula ni Hyun-jun ang pag-survey sa lugar. Habang nagmamasid, hindi niya sinasadyang mapansin ang atensyon ng dalawang North Korean secret agents. Nang pumasok ang konvoy ng chairman sa plaza, sinimulan na rin ni Hyun-jun ang kanyang lihim na operasyon. Bagamat ang lahat ng North Korean agents ay lubos na alerto, hindi pa rin nila naisalba ang opisyal mula sa baril ng bida. Kahit na nakaputok na siya ng isang bala na tumama mismo sa kaliwang dibdib ng target, sa kasamaang palad, binaril si Hyun-jun ng mga bodyguard. Kinabukasan, matapos sumakay sa tren, matagumpay niyang nilinlang ang mga kalaban at pagkatapos ay bumalik upang agad na ipaalam sa Deputy Director ang sitwasyon, humihingi ng tulong upang makalabas ng buhay mula sa Honggaji. Ang tugon sa kanyang matinding pakiusap ay isang walang awa na pagwawalang bahala para sa kanya, basta't natapos ang misyon, hindi mahalaga kung mabubuhay o mamamatay ang mersenaryo. Si Hyun-jun ay napilitang kumilos ng mag-isa, pansamantalang nagtago sa isang pabrika upang gamutin ang kanyang sugat. Di nagtagal, natukoy ng mga ahente ng North Korea ang kanyang lokasyon at pinapalibutan ang pabrika. Si Hyun-jun ay nag-isang lumaban sa grupo ng mga kilalang mersenaryo at nagawang tumakbo palabas kung saan may naghihintay na helikopter sa itaas. Pinaputukan niya ng sunod-sunod na bala ang target. Si Kim Hyun-jun ay nawala ng malay matapos siyang itapon palayo ng pagsabog. Bago siya naging isang tanyag na ahente, si Kim Hyun-jun ay isang masayahing estudyante na may ugaling mahilig mahuli sa klase. Sa klase, mayroon din siyang kaklase na napakaganda at may malalim na kaalaman sa politika. Tulad ng ibang mga lalaking estudyante, si Kim Hyun-jun ay nabihag din sa ganda at katalinuhan ni Jihan. Sa oras ng tanghalian, sinadya niyang maupo sa tabi nito, ngunit hindi siya pinansin ng magandang babae. Nang bumalik siya sa training camp, sinamantala niya ang pagkakataon na ibalita sa kanyang mga kasama ang tungkol sa kanya. Dahil sa pag-ibig, mas ganado si Kim Hyun-jun sa kanyang pagsasanay. Pagdating ng gabi, nagpatuloy siya sa pag-aaral hanggang hating gabi, hindi pinapansin ang mga reklamo ng kanyang mga kasama. Kinabukasan, kusang loob siyang nagtaas ng kamay para sumagot para mapabilib ang kanyang crush, ngunit nabisto lang siya ng huli sa klase na nagmemorya lang siya ng sagot. Si Hyun-jun ay nahiya kaya hinabol niya si Jihan pagkatapos ng klase upang magreklamo. Matapang siyang nagreklamo ng hindi pa 3 segundo, ngunit bigla siyang naglakas loob na iayain ang magandang babae na uminom ng tsaa. Akala niya isa na naman itong bigong pagsubok sa panliligaw, ngunit laking gulat niya nang ang babae mismo ang nagyaya sa kanya na uminom ng alak. Nang makita niyang mukhang handang uminom si Jihan, tuwang-tuwa si Hyun-jun at tinawagan ang kanyang mga kasama para sabihin na hindi siya uwi ngayong gabi. Upang makabawi sa kanyang pagkapahiya sa kaalaman, ipinakita ng bida ang kanyang pambihirang memorya sa pamamagitan ng pag-alaala sa mga karatula sa dingding. Ang lahat ng detalye, mula sa label ng bote ng alak hanggang sa mga karatula, ay kayang basahin ni Kim Hyun-jun nang walang kamali-mali sa isang sulyap lang. Hindi lamang humanga si Choi Seung-hee sa kanyang memorya, kundi nagulat din siya sa abilidad nitong malasing kahit hindi pa umiinom. Nakatulog si Kim Hyun-jun hanggang sa gisingin siya ng may-ari ng bar para paalisin. Kinabukasan, pumasok siya sa klase at hindi niya nakalimutan ang kanyang matamis na ugali bago pumasok sa klase. Gayunpaman, ilang araw na hindi pumasok si Choi Seung-hee. Sinubukan ni Kim Hyun-jun na tanungin ang kanyang guro tungkol sa impormasyon ni Choi Seung-hee, ngunit nabigo siya. Ilang araw siyang nalungkot dahil sa pagkamis sa magandang babae. Nag-usap at nagreklamo pa nga siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Jin Sa-woo, ngunit hindi pa rin nabawasan ang kanyang pangungulila. Sino ang mag-aakala na pagkatapos noon, ipinakilala si Jin Sa-woo kay Choi Seung-hee sa isang bar. Katulad ng reaksyon ng kanyang matalik na kaibigan, sa unang tingin pa lang, naramdaman ni Jin Sa-woo ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa kagandahan ng dalaga. Ibinahagi ni Jin Sa-woo ang kanyang labis na kaligayahan kay Kim Hyun-jun, tuwang-tuwa niyang ikinuwento ang pag-ibig ng kanyang buhay, na may layuning makuha ang puso ng magandang babae sa loob ng 6 na buwan at nangako na magpapadala ng imbitasyon sa kasal sa lahat sa loob ng 1 taon. Si Kim Hyun-jun ay walang ganang makipag-usap dahil sa labis na pagkabahala, kaya sa kalagitnaan ng gabi, niyaya niya si Jin Sa-woo na magliwaliw. Habang nasa banyo, hindi sinasadyang nakabangga nila ang isang mayabang na lalaki. Dahil masama ang kanyang pakiramdam, agad itong tinuruan ni Kim Hyun-jun ng leksyon. Kakabalik pa lang ni Kim Hyun-jun para tingnan kung paano nanliligaw si Jin Sa-woo nang dumating ang 500 kaibigan ng lalaking iyon para gumawa ng eksena. Totoo ngang sa oras ng kagipitan mo lang malalaman kung sino ang kaibigan mo. Tumakbo si Kim Hyun-jun at iniwan si Jin Sa-woo na naguguluhan. Sa huli, naipit sa isang patay na eskinita si Jin Sa-woo at mag-isang nakipaglaban sa mga nagsisimulang gangster. Pagkaumaga, pinahirapan siya ng kanyang superior na tumakbo ng 50 rounds sa field dahil sa pagtakas at pakikipag-away. Pagkatapos nito, kusang loob na sumuko si Kim Hyun-jun upang makasama ang kanyang kaibigan sa paghihirap. Sabay silang naghirap sa parusa. Pagkatapos lang nilang makatulog ng ilang sandali sa gabi, biglang pumasok ang kanilang superior, kasama ang 2 malaki at maitim na lalaki. Sinuri ang personal na file ni na Kim Hyun-jun at Jin Sa-woo at
pagkatapos ay dinala sila sa isang lihim na base. Iniling sa bida na magpalit ng damit. Habang naglalakad, narinig niya ang sigaw ni Jin Sa-woo. Pagkatapos nito, sila ay ikinulong sa magkahiwalay na silid at pinahirapan ng husto upang subukin ang kanilang katapatan. Ang nasa likod nito ay ang Korean National Intelligence Service at kasama sa kanila si Choi Seung-hee. Patuloy nilang dinagdagan ang dosis ng pampahirap upang subukin ang limitasyon ni Kim Hyun-jun. Nakita na lang nila na kinuyom ng bida ang kanyang mga kamao, tumigas ang kanyang katawan at sinira ang mga panali. Galit siyang sumugod upang basagin ang salamin na naghihiwalay sa kanila mula sa control room. Si Kim Hyun-jun ay nagalit at walang takot. Nahirapan si Kim Hyun-jun na talunin ang mga tao ng organisasyon para lang mailabas si Jin Sa-woo. Bago pa man niya maisip kung paano buksan ang nakalock na pinto, tinakot na sila ng isang grupo ng mga armadong tao at dinala sa isang interrogation room. Formal nilang nakilala ang Vice Director ng Intelligence at sumali sa lihim na organisasyon. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsubaybay kina Jin Sa-woo at Kim Hyun-jun, kasama na ang iba't ibang mental na pagsubok. Nagpasya ang lihim na organisasyon na i-recruit sila at bigyan ng mga misyon para protektahan ang bansa laban sa mga panlabas na banta. Pagkatapos ng basic training, dinala sina Kim Hyun-jun at Jin Sa-woo sa headquarters upang makilala ang iba pang ahente. Si Hwang Tae-sung ay ang kalihim ng Anti-Terrorism Bureau at si Yang Mi-jung ay ang pinakamahusay na hacker sa South Korea. Si Hwang Tae-sung ay isang support agent at si Choi Seung-hee ay isang secret profile expert at team leader. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Kim Hyun-jun na ang magandang at mahinang babae na minamahal niya ay isang lihim na ahente. Si Choi Seung-hee ay may misyon na samahan ang dalawang bagong miyembro upang batiin ang pamilya ng Deputy Director. Pagbalik, nagplano silang uminom ng magkasama upang maging mas malapit. Habang nag-uusap ang grupo, tumunog ang cellphone ni Choi Seung-hee, kaya lumabas siya upang sagutin ito. Hindi napigilan ni Kim Hyun-jun na sumunod at hiningi ang paumanhin niya sa panloloko sa kanya. Nagbabala si Choi Seung-hee na ang kanilang relasyon sa ngayon ay sa pagitan lamang ng superior at subordinado at hiniling kay Kim Hyun-jun na malaman ang kanyang lugar at huwag hayaang manaig ang emosyon sa rasyonalidad. Eksakto ang mga salitang iyon sa pagmamalaki ni Kim Hyun-jun bilang lalaki, kaya niyakap niya si Choi Seung-hee at mapangahas na hinalikan ito. Pagkatapos makatanggap ng malakas na sampal, hindi tumigil si Kim Hyun-jun, bagkus ay lalo pa siyang naging masigasig sa paghalik. Kaya naman kinabukasan, hiwalay na kinausap ni Choi Seung-hee si Kim Hyun-jun para ipaalala sa kanya ang panuntunan na ang mga ahente ay hindi dapat magkaroon ng romantic relationship sa loob ng organisasyon. Kalmado namang sinabi ni Kim Hyun-jun ang dahilan kung bakit siya sumali sa organisasyon. Bahagi nito ay para sa kanyang ideal na protektahan ang bansa at ang isa pa ay dahil gusto niyang makasama ang taong tingin niya ay nakatadhana para sa kanya. Ipinahayag ng bida na hindi niya kailanman minamaliit si Choi Seung-hee at humingi rin siya ng paumanhin kung naging masyado siyang mapusok kagabi. Ang matatag at malakas na pagkatao ng lalaki ay nagpakilig sa puso ng bida. Sa sumunod na mga araw ng trabaho sa intelligence agency, palagi silang naglilihiman ng tingin at ngiti sa isa't isa. Minsan, mayroon pa silang mga kalokohan na nakakagulat sa isa't isa. Isang beses, may dalawang bagong miyembro na ipinakilala, isang forensic pathologist na may kaalaman sa espiritual na bagay. Sa sandaling tumingin siya sa mga mata ni Kim Hyun-jun, sinabi agad ng forensic pathologist kay Choi Seung-hee na si Kim Hyun-jun ay isang ihalimaw na malapit ng lumabas para sa bansa. Dahil sa holiday, tuwang-tuwa ang bida at sinubukan niyang sunduin ang magandang babae. Ngunit nang buksan ni Choi Seung-hee ang pinto, si Jin Sa-woo ang nakita niya. Gumawa siya ng dahilan na magtanong tungkol sa aralin para lang magkaroon ng pagkakataong makalapit kay Choi Seung-hee. Nasaksihan ni Kim Hyun-jun ang eksenang ito at bago pa man siya makaisip ng paraan kung paano ito haharapin, nakatanggap silang tatlo ng isang emergency call mula sa organisasyon. Ang unang opisyal na misyon para sa dalawang bagong miyembro ay subaybayan ang bawat galaw ng isang terorista na kararating lang sa South Korea. Sinundan siya ni Kim Hyun-jun at Jin Sa-woo sa isang kasino kung saan tahimik silang nagmamasid mula sa isang sulok. Laking gulat nila nang makita si Choi Seung-hee na nagpapanggap bilang isang magandang babae at nakaupo sa tabi ng target. Nang pumasok sila sa isang pribadong silid para sa matatandang gawain, matalinong hinayaan ni Choi Seung-hee na maunang maligo ang lalaki. Pagkatapos, palihim siyang naglagay ng isang tracking device at nagpadala ng signal sa kanyang mga hacker na kasama upang kopyahin ang impormasyon sa headquarters. Pagkatapos ay umalis siya, kalmadong iniwan ang isang card na may hanggang sa muli. Kinabukasan, kasama niya ang lalaki na nag-shopping na parang magkasintahan. Biglang nakatanggap ang lalaki ng isang kakaibang tawag sa telepono. Pagkatapos nito, itinulak niya si Choi Seung-hee sa isang sulok, kinuha ang listening device sa kanyang tainga at inilantad ang kanyang pagkatao. Nang malaman ni Kim Hyun-jun at Jin Sa-woo ang nangyari, agad silang tumakbo para iligtas siya. Bagamat isa siyang ahente, isa pa rin siyang babae at hindi niya kayang labanan ang terorista. Kaya, sinubukan niya lang na sigawan sina Kim Hyun-jun at Jin Sa-woo na habulin ang target. Isang matinding habulan ang nangyari sa pagitan ng mga piling ahente. Sa huli, hinabol ni Kim Hyun-jun ang kalaban hanggang sa compartment ng tren, ngunit bago pa man niya ito makaharap, nakita na lang niya itong nakahandu sa isa sahig na may dugo sa ulo. Ang gumawa nito ay isang estrangherong lalaki.
Samantala, sa labas ng GE, batay sa mga marka sa katawan ng biktima, sinabi ng forensic pathologist na hindi ordinaryong tao ang pumatay. Agad na nagpulong ang intelligence agency. Maingat na ipinahayag ni Kim Hyun-jun ang kanyang opinyon, ngunit hindi ito pinakinggan dahil naniniwala ang kanyang superior na bago pa lang siya at wala pang karanasan. Pinakiusapan sina Kim Hyun-jun at Jin Sa-woo na umalis sa meeting room. Ngunit nagtiwala pa rin si Kim Hyun-jun sa kanyang kutob. Hiniling niya sa kanyang mga kasama na imbestigahan ang schedule ng halalan ng mga kandidato sa pagkapangulo, inugnay ang kanyang mga pagdududa, at dinala si Jin Sa-woo upang suriin ang sitwasyon. Samantala, natanggap ni Choi Seung-hee ang balita na ang dalawang bagong ahente ay kumikilos ng mag-isa. Sa halip na pigilan sila, binigyan pa nga sila ni Choi Seung-hee ng mga direksyon. Dahil dito, napigilan ni Jin Sa-woo ang pagpatay at nailigtas din ni Kim Hyun-jun ang buhay ng kandidato sa pagkapangulo. Ang nasa likod ng pagpatay ay isang gwapong ahente na kilala sa mundo ng mga espiya na may alias na Black Panther. Matapos ang malaking tagumpay na ito, nagpakitang gilas ulit sina Kim Hyun-jun at Jin Sa-woo sa pamamagitan ng pag-arte at pagkanta para pasayahin ang buong team. Lalo na si Choi Seung-hee na masayang-masaya at inanyayahan silang mag-inuman pa sa kanyang bahay. Uminom sila hanggang sa malasing at magyakap habang natutulog hanggang umaga. Pagkatapos, sinamahan ang dalawang ahente ng isang convoy sa Blue House ng bagong pangulo para parangalan sila. Habang kumakain sila ng cake at umiinom ng tsaa at naghihintay, naakit si Kim Hyun-jun sa isang painting sa dingding. Pagkatapos tingnan ito ng matagal, nagsimulang bumalik ang mga lumang alaala sa kanyang isipan. Naalala ni Kim Hyun-jun na nakapunta na siya rito noon. Ito ang panahong pinatay ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos nito, nakilala nila ang bagong pangulo. Sa panahong iyon, nalaman ng bagong pangulo ang tungkol sa isang lihim na intelligence agency ng Republika ng Korea. Bumalik si Kim Hyun-jun na may magulong isipan. Niyaya niya si Choi Seung-hee na pumunta sa simbahan kung saan siya lumaki upang maghanap ng mga sagot tungkol sa pagpatay sa kanyang pamilya noong nakaraan. Hinarap niya ang pari na nag-alaga sa kanya upang alamin ang kanyang background. Gayunpaman, ang pari at ang lahat ng naroon ayaw magbigay ng impormasyon tungkol kay Kim Hyun-jun. Ang tanging alam nila ay nang dalhin siya roon para siyang isang bata na nawalan ng kakayahang makipag-usap dahil sa matinding trauma. Mahigit isang taon ang inabot bago siya tuluyang nakabalik sa normal. Nagulat din si Choi Seung-hee sa kasong ito. Walang sinuman, kahit ang nangungunang intelligence agency, ang may ideya tungkol sa pagkatao ni Kim Hyun-jun. Nang umalis ang bida, agad na tinawagan ng pari si Baek-san, ang deputy director. Nagkataon na inimbitahan din si Baek-san ng bagong pangulo para sa isang pribadong pulong. Natuklasan ng bagong pangulo ang lihim ng secret agent organization. Nagtataglay sila ng pinaka-advanced na nuclear weapon program sa mundo. Dahil sa ambisyon ng bagong pangulo na makuha ang intelligence agency at ang nakakatakot na sandata na kinakatakutan ng buong mundo, ang team ng mga ahente ay ginantimpalaan ng isang bakasyon dahil sa pagtulong nilang mailigtas ang buhay ng pangulo. Masayang nagbigay ng senyales sina Kim Hyun-jun at Choi Seung-hee sa isa't isa upang mag-date sa Japan. Samantala, sa kabilang dako, isang mataas na opisyal sa siyensya na may pinakamahalagang papel sa nuclear weapons program ay nahihirapan na takasan ang banta ng Black Panther habang nagbabakasyon sa Shanghai. Lahat ng ahente ay ipinadala para protektahan ang opisyal. Ngunit sa huli, walang nakaligtas sa Death Angel ng mundo ng mga ahente. Malamang nakatanggap si Baek-san ng masamang balita at nagmadaling magpatawag ng emergency meeting, tinawag ang lahat ng senior agents para sa isang misyon. Ngunit ang dalawa sa pinakamahusay na ahente ay nasa malayo pang Japan. Masayang umupa ng bahay na may magandang tanawin at nag-imbita sa isa't isa na maligo sa hot spring. Masaya silang naglalaro sa gitna ng puting snow. Samantala, si Jin Sa-woo ay itinalaga sa isang emergency mission sa Honggaji. Sinubukan ng mga superior na makipag-ugnayan kina Kim Hyun-jun at Choi Seung-hee sa lahat ng paraan ngunit nabigo. Kaya, pansamantalang kumilos ng mag-isa si Jin Sa-woo. Nagpanggap siyang waiter at nagdala ng cake na may bombang may nakakalasong gas, sapat para patumbahin ang lahat ng malalaking security guards. Pagkatapos, si Son Hwa ay nagmamadali na sumakay sa motorsiklo. Mabilis na pinatakbo ito, habang ang mga security guards ay nasa likod niya, ngunit isang hakbang silang huli, kaya nanood na lang sila na umalis ang bangka. Sa kabilang banda, ang magkasintahan ay naglagay ng souvenir photo sa bar. Nang makita ni Choi Seung-hee ang gift bag na inihanda ni Kim Hyun-jun, tuwang-tuwa siyang hiningi na buksan ang regalo, ngunit pinahiya lang siya ni Kim Hyun-jun, nagtampo siya at umalis, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ang bida. Nang walang sinasabi, mahigpit niyang niyakap si Choi Seung-hee at binigyan siya ng isang matamis na candy. Kinagabihan, sinamantala pa niya ang pagkakataon na makasama ang magandang babae. Ito ay isang gabing hindi nila malilimutan. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamainit at pinakamagandang panahon sa kanilang buhay. Matapos ang matamis na bakasyon, bumalik sila upang tumanggap ng mga tagubilin para sa isang misyon sa Honggaji. Agad silang nagkita muli sa kanilang matalik na kaibigan na si Jin Sa-woo. Nagulat si Jin Sa-woo nang marinig ang tungkol sa masayang bakasyon ni Kim Hyun-jun kasama si Choi Seung-hee. Nagpaplano pa nga siyang pakasalan si Choi Seung-hee. Hindi alam na may isang taong nasira ang puso sa kanyang narinig. Samantala, nagpa siya ang bagong pangulo na tanggapin ang pagbabalik ng scientist
scientist sa South Korea upang ipagpatuloy ang nuclear weapons program sa kabila ng maraming panganib. Agad na isinakay ng grupo ng mga ahente ang scientist sa kotse at ibinigay siya sa security team upang samahan siya pabalik sa bansa. Hindi nila alam na pagkatapos ng ilang minuto, lahat ng tao sa sasakyan ay pinatay ng baril ni Black Panther. Bago niya patayin ang pangunahing tao sa nuclear program, hiningi ni Black Panther sa kanya ang lihim na dokumento. Ngunit ang dokumento ay nasa isang USB na nakatago sa isang krus na kwintas na hawak ngayon ni Kim Hyun-jun nang matanggap ng South Korea ang impormasyon tungkol sa bigong misyon. Agad na inutusan ng bagong Pangulo ang Deputy Director na ayusin ang lahat ng problemang may kaugnayan dito upang maiwasan ang masamang epekto sa kanyang reputasyon. Ang tatlong bida ay walang kaalam-alam kaya kalmado silang kumakain ng magkakasama. Sa sandaling ito, nakatanggap si Kim Hyun-jun ng tawag mula sa Deputy Director na nag-imbita sa kanya sa isang pribadong pulong. Nakaschedule siyang bigyan ng mahalagang misyon na maaaring makaapekto sa digmaan ng bansa. Pagbalik, pinagsabihan ni Kim Hyun-jun si Jin Sa-woo para makasama niya ang kanyang nobya. Naglakad-lakad sila sa kalye at natisod sa isang fortune teller. Matapos makita ang isang card na nagsasaad ng isang masayang pag-ibig, ayaw nang malaman ni Kim Hyun-jun ang iba pa. Ang manghuhula ay nagbuklat ng isa pang card na may malaking pag-aalala sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang dalawang umalis. Bago matapos ang isang masayang date, pinayuhan ni Choi Seung-hee ang kanyang nobyo na maging maingat sa misyon at hinalikan ito. Ang dalawa ay masaya, ngunit ang isa ay nasasaktan. Si Jin Sa-woo ay napilitan lang kumain ng K-dog food. Kinuwento ni Kim Hyun-jun kay Jin Sa-woo ang tungkol sa nalalapit na mahirap na misyon. Ang pangunahing target ay ang chairman ng Supreme People's Assembly ng North Korea. Ang pagpatay ay makakatulong sa South Korea na pigilan ang banta kapag ang kalaban ay isang hakbang na nauna sa nuclear weapons race. Nagsimula si Kim Hyun-jun na mag-aral ng lupain, nagkonekta ng mga tracking device at pagkatapos ay nagpanggap bilang isang turista upang personal na suriin ang lugar. Maingat na pinuntahan ni Kim Hyun-jun ang bawat sulok. Habang ginagamit niya ang tracking device upang kunan ang buong tanawin, nakita siya ng isang North Korean agent. Agad siyang umalis sa lugar upang hindi siya matuklasan. Pagbalik sa bahay, maingat na sinuri ni Kim Hyun-jun ang lugar. Nagsimula siyang bumuo ng isang plano ng operasyon sa kanyang isipan. Iniulat niya ang sitwasyon sa Deputy Director at inaprubahan ang kanyang plano ng operasyon. Dahil sa masamang kutob tungkol sa hiwalay na misyon ng kanyang nobyo, pinag-usapan ito ni Choi Seung-hee kay Jin Sa-woo sa parke at nakasalubong nila ang fortune teller. Ibinigay sa kanya ng matanda ang masamang card na nabunot ni Kim Hyun-jun at ipinahiwatig na may masamang mangyayari. Samantala, nag-inuman si Kim Hyun-jun ng hapon at hindi sinasadyang nakita muli ang dalawang North Korean agents. Sinubukan niyang magkunwaring hindi siya konektado, ngunit nang makita niya ang isang bata na malapit ng masagasaan ng kotse, agad siyang tumulong. Ang pagiging bayani niya ay nakakuha ng atensyon at pagtataka ng kanyang mga kalaban. Kinabukasan, nagsimula ng kumilos si Kim Hyun-jun, tahimik siyang pumasok sa gusali, mabilis na pinatumba ang mga gwardiya, umupo sa minarkahang posisyon at nagsimulang mag-shoot. Ang lahat ng ahente ng Hilagang Korea ay pinakilos upang protektahan ang Pangulo. Sa huling minuto, may nakita silang kahina-hinala kaya agad nilang hinila ang kanilang mga tauhan upang magsiyasa. Bagamat may red alert at sukdulang pag-ingat, sa huli ay tinamaan pa rin ng laso na bala sa dibdib ang Pangulo. Sa kabila ng pagkubkob ng mga ahente ng Hilagang Korea sa lahat ng panig, hindi pa rin nila makita ang salarin. Samantala, tahimik na umalis ang bida pagkatapos magpalit ng damit. Gayunpaman, sa huli ay hindi niya naiwasan ang isang bala sa tiyan. Pagkatapos tumakbo ng kaunti pa, napalibutan siya. Sa huli, napilitan si Kim Hyun-jun na bumaba sa pamamagitan ng lubid at nahulog sa isang sanga ng puno na pansamantalang nakaligtas sa malubhang pinsala, ngunit hindi pa tapos ang habulan. Pinakilos ng Hilagang Korea ang kanilang puwersa ng pulisya upang halugugin ang buong lungsod para mahanap ang bumaril. Muling nakita ng matalas na mata ng ahente ng kalaban si Kim Hyun-jun. Hinabol niya ito hanggang sa istasyon ng tren. Ilang hakbang na lang at mahuli na niya ito, ngunit nakawala pa rin ito. Maaari lang siyang mag-utos sa kanyang mga subordinate na maglabas ng warrant of arrest. Hindi sinasadyang nabangga ni Kim Hyun-jun ang isang nagbibisikleta na nagpalala sa kanyang sugat. Sa wakas, nakabalik siya at tinawagan ang deputy director, ngunit tinanggihan siya nito dahil sa takot na madamay. Kailangan lang ng bida na operahan ang sarili niya upang alisin ang bala at gamutin ang sugat. Pagkatapos ng pagsasaalang-alang, napagtanto niya na ang sitwasyon ay hindi matatag. Kung mahuhuli si Kim Hyun-jun, magkakaroon ng malaking problema sa politika. Kaya, agad na ipinadala ng Deputy Director si Kim Son-hwa upang iligtas siya. Sa panig na ito, halos nawalan ng malay ang bida. Sa sandaling ipinaglalaban niya ang kanyang buhay, naalaala niya ang sandali kasama si Choi Seung-hee at nagising, patuloy na nakikipaglaban sa kamatayan. Nang bumukas ang pinto, lumitaw si Jin Sa-woo na nakatutok ang baril sa kalaban. Hindi rin mapakali ang bida dahil wala pa rin siyang natatanggap na signal mula sa kanyang kasintahan. Nagsimula ang presidente ng pulong sa kalagitnaan ng gabi dahil sa takot na ang pagpatay ay magdulot ng digmaan. Nanlamig si Kim Hyun-jun nang harapin niya ang baril ng kaibigan na pinakapinagkakatiwalaan niya sa buhay, si Jin Sa-woo, na nagpupumilit sa kanyang konsensya, pumipili sa pagitan ng kanyang kaibigan at ng misyon na ibinigay ng kanyang bansa. Hindi pa siya nakakapagdesisyon ng bumuhos ang mga Supreme Guard na ahente ng Hilagang Korea. Sinamantala ni Kim Hyun-jun ang pagkakataon para tumakas, iniiwan si Jin Sa-woo na nag-iisa sa matinding labanan ng barilan. Muling nakatakas ang dalawang target sa mga Hilagang Koreano. Ang pinuno, galit na galit, ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na barilin si Kim Hyun-jun hanggang mamatay sa halip na arestuhin siya. Pansamantalang nagtago si Kim Hyun-jun sa isang bakanting gusali at nawala ng malay dahil sa sakit. Samantala
Samantala, tinawagan ni Jin Sa-woo upang iulat ang bigong misyon na patayin si Kim Hyun-jun. Bago iyon, tinawag siya ng Deputy Director upang utusan siyang patayin si Kim Hyun-jun. Ito ay isang plano na inihanda ng maaga. Ginagamit ng Deputy Director si Kim Hyun-jun upang patayin ang kanyang kaaway at pagkatapos ay balikan siya upang patayin din siya upang makakuha ng pabor sa bagong presidente. Kapag napatay na niya ang isang komplikadong problema, patuloy siyang nagpadala ng mga tao sa punong tanggapan upang kolektahin ang lahat ng naugnay kay Kim Hyun-jun. Ipinapakalat ang balita na siya ay isang espiya na nakapasok at mahigpit na ipinagbabawal ang mga miyembro na makipag-ugnayan. Nakaramdam ng abnormalidad ang forensic doctor kaya't binalaan niya ang kapitan. Noon pa man ay may mga kaso na sa organisasyon na biglang inakusahan ng pagiging espiya at pagkatapos ay naglaho na parang hindi nagkaroon. Nagduda siya dahil kung nakita na ang espiya, tiyak na kailangan hulihin ng buhay at parusahan ang intelligence organization at tiyakin din ang kumpidensyal na impormasyon. Sa isa pang pangyayari, nakatanggap si Choi Seung-hee ng mensahe mula sa kanyang kasamahan at nagulat siya kaya hindi siya nakapagsalita kaya tumawag siya sa punong tanggapan. Dahil takot madamay ang kanyang mga kasamahan, hindi sila tumulong kaya kinailangan ni Choi Seung-hee na humingi ng tulong sa isang dating kaibigan para makalusot at maghanap ng data para mahanap si Kim Hyun-jun. Ngunit kahit gaano pa siya kasikap, hindi pa rin niya ito makontak. Nagpunta si Choi Seung-hee kay Jin Sa-woo at narinig niya ang pag-ulat nito tungkol sa pagiging espiya. Hindi siya makapaniwala sa nakita at narinig niya at sinamantala ni Jin Sa-woo ang pagkakataon para yakapin at aliwin siya. Kinaumagahan, may nakitang malubhang sugatan ang isang janitor kaya tumawag siya ng ambulansya at pulis. Nagmamadaling pumunta rin sina Jin Sa-woo at Choi Seung-hee nang marinig ang balita. Pinakilos ng Hilagang Korea ang kanilang puwersa ng himpapawid, hinati sa tatlong magkahiwalay na koponan na kinubkob ang bawat sulok ng pagawaan. Isang matinding barilan ang naganap. Sa gitna ng mga kilalang marksmen, mag-isang lumaban si Kim Hyun-jun sa kanyang kalaban. Hinabol siya ng pinuno ng Northern Korean Special Forces Team hanggang sa kanyang kamatayan at sa kritikal na sandali ay nailigtas siya ni Choi Seung-hee at Jin Sa-woo. Gumamit ang dalawa ng taktika ng pag-atake at pagtatago na nagpataranta sa sniper. Hindi alam kung saan babarilin. Ang matinding laban at matinding sugat ay halos umubos sa lakas ng bida. Ngunit sinubukan pa rin niyang lampasan ang pagbuhos ng bala mula sa kalangitan. Isang pagsabog ang nagpatalsik kay Kim Hyun-jun sa lupa at ang pagnanais niyang mabuhay ay lalo pang nagtulak kay Kim Hyun-jun na bumangon. Isang truck ang tumakas, dumaan sa malapit na si Choi Seung-hee at direktang bumangga sa kalaban. Nakalulungkot, ang panig ng Hilagang Korea ay muling naloko ng bida ang panig ng Hilagang Korea. Nang makita ni Choi Seung-hee at Jin Sa-woo na hindi pa nahuhuli ang kalaban, kumalma sila at bumalik sa hotel. Bagamat alam niyang nakatakas na si Kim Hyun-jun, sa pamamagitan ng kanyang karanasan, tiyak na alam ni Choi Seung-hee na hindi na siya makakaalis sa Hungary. Sa puntong ito, nakatanggap ang Deputy Director ng Intelligence Agency ng banta mula kay Kim Hyun-jun. Sumumpa siya na babalik sa Korea at pagbabayarin siya sa pagtataksil na ito. Nagawa lamang ng Deputy Director na kontrolin si Kim Hyun-jun sa kanyang pagkagising sa pamamagitan ng paggamit ng kaligtasan ni Choi Seung-hee. Nasaksihan ni Choi Seung-hee ang pagkamatay ng maglaban sina Jin Sa-woo at Kim Hyun-jun. Nagising siya at nakaramdam ng abnormalidad sa likuran niya. Inihanda niya ang kanyang baril para sa depensa at doon niya lang nalaman na si Kim Hyun-jun pala iyon. Buong sakit na niyakap ng bida si Kim Hyun-jun at humikbi. Nagpasya siyang hindi iiwan si Kim Hyun-jun kahit na kailangan niyang ipagkanulo ang organisasyon. Kinaumagahan, umalis silang dalawa sa hotel at pumunta sa istasyon ng tren. Hindi nila alam na sinusundan pa rin sila ni Jin Sa-woo sa bawat kilos at nagbigay ng impormasyon sa organisasyon. Nakatunog ang mga ahente ng Hilagang Korea sa impormasyon kaya dali-dali silang nagpadala ng mga tao upang kukubin ang istasyon ng tren. Sa puntong ito, iniwan ni Kim Hyun-jun si Choi Seung-hee na nag-iisa sa kotse habang siya ay pumunta sa istasyon upang bumili ng tiket. Bago pa man siya makabili, nakita na niya ang mga ahente. Napilitan siyang magpanggap bilang delivery man, ngunit hindi pa rin niya naloko ang kalaban. Mabilis na kinuha ni Kim Hyun-jun ang isang bihag. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon na hinarangan ng pulisya ang grupo ng mga ahente na armado sa pampublikong lugar para makatakas. Paglabas niya, nanigas siya sa takot ng masaksihan ang sasakyan na sinasakyan ni Choi Seung-hee na naghihintay sa kanya na sumabog. Ang makita ang babaeng pinakamamahal niya sa buong buhay niya na namatay sa harap ng kanyang mga mata nang wala siyang magawa ay nagpainit sa dibdib ni Kim Hyun-jun na nakalimutan niya ang sakit. Lahat ng masasaya at mapayapang alaala ay sunod-sunod na lumabas sa kanyang isip na nagpapahirap sa kanya hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pagkamatay ni Choi Seung-hee ay umabot sa huling limitasyon ng bida. Nabawi niya ang kanyang katinuan, ninakaw ang isang sasakyan at humarurot sa gitna ng apoy. Patuloy pa ring humahabol ang usok ng bala mula sa kalaban na lumilikha ng isang nakakaantig na paghabol. Hindi mabilang ang beses na sinubukang pigilan ng mga ahente ng Hilagang Korea si Kim Hyun-jun, ngunit hindi nila nagawa. Kahit na ipinagkasanayan nilang ipihit ang kotse at mamaril ang walang humpay, nagawa pa ring magpabilis ni Kim Hyun-jun at matagumpay na naunahan sila. Habang halos sumuko ang Special Forces Team, nagpalit ang bida ng sasakyan mula sa kotse patungo sa helicopter. Dito, muli siyang nakatagpo ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Bumaba si Jin Sa-woo mula sa sasakyan, kinuha ang kanyang baril at pinuntirya. Nasa handang posisyon na wakasan ang kanyang matalik na kaibigan upang sumunod sa utos ng Deputy Director. Nagpaputok lamang si Jin Sa-woo ng isang bala sa makina na naging dahilan upang mawalan ng kontrol ang eroplano ni
Kim Hyun-jun at bumagsak sa tabi ng ilog. Nakita lamang si Jin Sa-woo na umuwol ng malakas at tahimik na pinanood ang nagliliyab na eroplano. Sa halip na paalam, sa wakas ay bumalik si Jin Sa-woo sa Korea upang iulat ang kumpletong misyon sa Deputy Director. Pinagkatiwalaan siya ng Deputy Director at ipinangaral ang ideya na ang malakas ay ang may ambisyong lumamon sa emosyon. Sa isa pang pangyayari, ang anak na babae ng Deputy Director ng Intelligence Agency ay pumunta sa bar upang uminom at napansin siya ni A. Black. Nang makita niyang inaapi siya ng ilang kabataan, lumabas si A. Black upang iligtas siya. Ang bayaning aksyon na ito ay nagbigay sa kanya ng perpektong marka kay Yang Mi-jung. Kasabay nito, sa Blue House, nakakuha din ng puntos ang Deputy Director sa bagong Pangulo matapos niyang maayos na hawakan ang pagpatay ni Kim Hyun-jun. Pagkatapos ay tinanong niya si Jin Sa-woo tungkol sa sitwasyon ni Choi Seung-hee. Lumabas na ang pagsabog ng kotse ay inayos ni Jin Sa-woo upang linlangin sina Kim Hyun-jun at ang mga ahente. Pagkatapos, tumawag siya para iulat at ibalik si Choi Seung-hee sa kanilang bansa ng ligtas. Ngayon, si Choi Seung-hee ay parang walang buhay na tao. Hindi pa rin niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang kasintahan at araw-gabi siyang naghahanap ng impormasyon tungkol kay Kim Hyun-jun kahit na maliit na pag-asa lang. Dahil din dito, napansin ni Choi Seung-hee ang dalawang ahente ng kalaban na nakasagupan nila. Ang babaeng marksman ay nakulong dahil hindi niya natapos ang kanyang misyon. Ang kapitan ay ginawa ring scapegoat ng gobyerno ng Hilagang Korea pagkatapos ng pagpatay. Ngunit pagkatapos ng lahat ng pagsasaalang-alang, hindi pa rin nila dapat palampasin ang isang tapat na talento. Tinanggap ng isang maimpluwensyang opisyal sa Hilagang Korea na iligtas ang buhay ng kapitan. Bukod pa rito, nangako rin siyang susuportahan ang babaeng marksman at isusulong ang kapitan sa mas mataas na ranggo ng militar. Nilayon upang siya ay magkaroon ng utang na loob at kusang loob na isakripisyo ang kanyang sarili para sa programang nuklear. Binigyan din ang babaeng marksman ng isa pang pagkakataon na hulihin si Kim Hyun-jun upang mabawi ang kanyang kasalanan. Sa panig na ito, hindi pa patay si Kim Hyun-jun kundi iniligtas sa isang maliit na ospital. Nang magising siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang estranghero na nagsabing iniligtas niya ang kanyang buhay. Binalaan niya si Kim Hyun-jun tungkol sa pagiging komplikado ng politika at pinayuhan siyang mag-concentrate sa pagpapagaling para sa matagal na labanan. Nang maglaon, isang ligaw na kabayo na hindi pumayag na sakayan, bumangon si Kim Hyun-jun, pinatumba ang lahat ng gwardiya at tumakas. Naglakbay siya sa malalayong lugar ng Japan. May mga pagkakataong nagugutom siya, kaya kumakain siya ng niebe para lang mabuhay. Ilang beses na nawala sa landas ang babaeng marksman dahil sa malupit na panahon. Sa kritikal na sandali, biglang lumitaw si Kim Hyun-jun sa likod niya, ibinagsak ang kalaban sa pamamagitan ng matalim na tingin. Gayunpaman, hindi pinatay ni Kim Hyun-jun ang marksman, kundi nilayon pa nga siyang dalhin para gamutin ang kanyang mga sugat. Nang magising ang babaeng marksman, nakita niya na hindi siya sinasaktan ng kalaban, kundi inaalagaan pa nga, kaya unti-unti siyang nagpababa ng kanyang pagbabantay. Iniwan lamang ni Kim Hyun-jun ang isang mensahe na nagsasabing hanggang sa muling pagkikita at umupo sa harap ng bahay ni Yuki, ang estudyanteng babae na una niyang nakilala nang bumisita siya sa Japan kasama si Choi Seung-hee. Hindi pa rin sumusuko ang babaeng marksman sa kanyang misyon. Lihim siyang sumusunod, naghihintay ng gabi para makapasok sa bahay at itutok ang baril sa bida. Sa huli, itinali siya ni Kim Hyun-jun sa bahay at pinakain at ininuman siya. Ang malamig na tiyaga ng lalaki ang nagpalambot sa puso ng babaeng marksman. Lumuluha, inamin niya na wala na siyang pag-asa kung hindi niya papatayin si Kim Hyun-jun. Ngunit ngayon, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw na niyang gawin iyon sa kanyang tagapagligtas. Nagising si Kim Sun-hwa mula sa kanyang pagkakahimatay. Nakita ang mga gamot at mainit na pagkain na maingat na inilagay sa tabi niya. Nakuha ng kahinaan at pagkabahala ang isip ni Kim Sun-hwa na nagbigay sa kanya ng motibasyon upang bumitaw at mas magtiwala sa mga nakapaligid sa kanya. Mahal na mahal din ng pamilya ni Yuki si Kim Sun-hwa kahit na sila ay mga estranghero lamang. Sa paglipas ng panahon ng pakikipag-ugnayan at pag-unawa, ang marksman na si Kim Sun-hwa nagsimulang umusbong ang pagmamahalan ni na Kim Sun-hwa at Kim Hyun-jun. Minsan, habang naghahalungkat si Kim Sun-hwa sa sulok ng pinagtatrabahuhan ni Kim Hyun-jun, nakita niya ang litrato ni Kim Hyun-jun kasama si Choi Seung-hee. Ang kanyang kutob ay nagsabi na ito ang babae sa puso ni Kim Hyun-jun na nagdulot ng paghihiganti. Biglang nag-iwan si Kim Sun-hwa ng paalam na mensahe at bumalik sa Korea upang sumuko. Matapos mawala ang kanyang kasintahan, pinili ni Choi Seung-hee na pansamantalang umalis sa organisasyon at bumalik sa probinsya upang mabawasan ang kanyang sakit. Sa panahong iyon, madalas na dumadalaw si Jin Sa-woo para makipagkaibigan at magbahagi ng mga kwento. Ang tanging problema ay ang mga kwento na kanilang pinag-uusapan ay hindi kailanman makakawala sa anino ng pangalan ni Kim Hyun-jun. Nakatanggap si Choi Seung-hee ng kumpidensyal na impormasyon mula sa kanyang kaibigan sa organisasyon tungkol sa babaeng marksman na may kaugnayan sa kaso ni Kim Hyun-jun. Pagkadating niya sa punong tanggapan ng ahensya ng intelligence, agad siyang humingi ng pahintulot na imbestigahan ang taong ito. Mahigpit na tinutulan ng kapitan dahil hindi na miyembro ng organisasyon si Choi Seung-hee. Ang lahat ng miyembro ay kailangang sumunod sa mga alituntunin, walang eksepsyon. Gayunpaman, sorpresang tinanggap ng Deputy Director ang medyo hindi profesional na alok na ito mula kay Choi Seung-hee. Pagkapasok pa lang, nakilala na ni Kim Sun-hwa si Choi Seung-hee. Matapos magbati, agad na pinindot ni Choi Seung-hee ang switch para patayin ang lahat ng recording device. Hindi inalintana ang galit ng kanyang nakatataas at gusto lang niyang malaman kung buhay pa si Kim Hyun-jun. Ngunit nanatiling tahimik si Kim Sun-hwa. Bago matapos, inipit ni Choi Seung-hee ang isang tableta at lihim na ibinigay sa kalaban habang nakikipagkamay. Alam ni Jin Sa-woo na si Choi Seung-hee ang nagbunyag ng impormasyon, kaya binalaan
niya itong huminto dahil sa takot na malaman ni Choi Seung-hee ang lihim balang araw. Si Kim Son-hwa na marksman ay nakaranas ng matinding kumbulsyon matapos uminom ng gamot. Dahil siya ay isang napakahalagang suspect, nagpadala agad ang ahensya ng intelligence ng mga tao upang dalhin siya sa emergency room. Kalahati pa lang ang nilalakbay nila nang biglang bumalik ang lakas ng pasyente, bumangon at pinatumba ang lahat ng tauhan. Pagkatapos ay ninakaw ang ambulansya para tumakas. Kasabay nito, dumating si Kim Hyun-jun upang makipagtransaksyon sa isang lalaki. Nang makita niyang nag-aalangan ang kalaban dahil sa pag-aalala sa pambansang seguridad, inilabas ng bida ang isang maleta na puno ng pera kasama ang pangako na doblehin ang kita kung makumpleto ang misyon. Subalit mayroong isang bagay na hindi niya inaasahan, na ang taong iyon ay naglakas loob na maglaro ng dalawang laro. Ibinigay niya ang impormasyon sa gobyerno ng Hapon upang palibutan at arestuhin ang mga suspect. Pagkatapos ay dinala si Hyun-jun sa interrogation room. Gumamit sila ng maraming malupit na pamamaraan tulad ng pag-iniksyon ng lason at electrocution para usigin siya, ngunit nabigo sila. Hindi lamang iyon, nakatakas na rin si Hyun-jun ng 3 beses, at bawat beses ay nagdulot ng malaking pagkawala ng mga sundalo sa hukbong Hapon. Napagtanto na imposible na ipagtapat siya, personal na nakipagkita ang babaeng pinuno ng Japanese Intelligence Agency at nagbigay ng alo. Gusto niyang gamitin si Hyun-jun upang isagawa ang asasinasyon para sa gobyerno ng Hapon. Ang target ay ang kalihim general ng partido, at may malapit na ugnayan sa mga mafia gang. Dahil sa maraming makapangyarihang puwersang sumusuporta sa kanya, hindi madaling labanan ng gobyerno ng Hapon si A. Black. Kung mapupuksa ni Hyun-jun si A. Black, siya ay palalayain. Nagpanggap ang pangunahing bida bilang isang puppeteer. Nagpapatawa sa harap ng target upang tantiyahin ang saklaw ng target. Pagkatapos ay bumalik sa silid sa tapat, nagkarga ng bala at handa ng magpaputok. Ang silid na masiglang sumasayaw ay biglang nagdilim, nawala ng kuryente sa loob ng humigit kumulang 3 segundo. Pagbalik ng ilaw, ang kalihim general ay nabaril sa ulo. Pagkarinig ng balita na nagtagumpay ang misyon, ang vice-direktor ng Japanese Intelligence Agency ay agad na nagbalak magtaksil. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Hyun-jun upang mapanatili ang mga sikreto ng estado. Sa kabila ng pagsisikap ng babaeng sikretong ahente na pigilan siya, mabilis na natuklasan ni Kim Hyun-jun ang problema at matagumpay na nakatakas. Sa Korea, matagumpay na nakatakas si Kim Son-hwa. Nawalan din si Choi Seung-hee ng lahat ng kontak sa lahat, na nagdulot ng pag-aalala kay Jin Soo. Tumakbo siya sa lugar kung saan madalas silang nakikita, ngunit wala pa ring balita. Kalaunan, nalaman na sinadya ni Choi Seung-hee na bigyan ng gamot ang preso para makatakas, at pagkatapos ay sinundan siya para hanapin si Kim Hyun-jun. Samantala, muling nakipag-ugnayan si Kim Son-hwa sa kanyang dating boss. Kinumpirma na patay na ang kanyang buong pamilya. Sinisi niya ang gobyerno sa pagiging napakalupit sa kanya. Agad na nagpadala ang Hilagang Korea ng mga tao upang halughugin ang mga lungsod para hanapin si Kim Son-hwa sa takot na magrebelde siya. Itinutok ni Kim Son-hwa ang baril sa ulo ng pinuno. Ito ang naging dahilan upang mahuli si Kim Hyun-jun at ibunyag ang kanyang lokasyon. Alam ni Kim Son-hwa na nakakulong si Kim Hyun-jun, kaya lihim siyang nagplano ng aksyon. Alam din niya na sinusundan siya ni Choi Seung-hee sa likod, ngunit nagkunwari siyang hindi alam. Sinusundan ni Choi Seung-hee ang bawat kilos ng kalaban, umaasa na makakabalik ang kanyang kasintahan. Sinubukan din ni Jin Soo ang kanyang makakaya upang habulin si Choi Seung-hee, ngunit huli na siya. Nagkaroon sila ng paghaharap na nagdulot ng gulo sa buong barko. Ang isa ay isang undercover agent at ang isa ay isang pangunahing marksman. Ang labanan ay hindi pantay, hanggang sa nagmaneho si Jin Soo at nakasakay sa barko. Ngunit nang makita ni Jin Soo si Choi Seung-hee na nakatayo sa harap ng baril ng kalaban, agad na binaril ni Jin Soo bilang babala na naging dahilan upang tumakas si Kim Son-hwa. Sinubukan ni Choi Seung-hee na pigilan siya, kasi kung mamamatay si Kim Son-hwa, ang pag-asa na makita si Kim Hyun-jun ay mawawala. Nagulat si Jin Soo nang marinig niya na kinumpirma ni Choi Seung-hee na buhay pa si Kim Hyun-jun. Sa mga sumunod na araw, madalas na bumibisita si Choi Seung-hee sa lugar kung saan sila nagde-date ni Kim Hyun-jun. Inaalala ang mga nakaraang kwento at alaala na lalong nagpapasakit sa kanyang puso. Nagpunta siya sa bar kung saan nangyari ang pagbabago sa kanilang relasyon. Tinitigan niya ang litrato na nakakuha ng lumang sandali na mailuha sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Choi Seung-hee na pagkaalis niya, dumating din si Kim Hyun-jun doon dahil sa pangulila. Nang marinig niya ang may-ari ng bar na nagsabi na ang babae sa litrato ay kakadating lang, agad siyang tumakbo upang hanapin ito sa paligid. Ngunit ang kapalaran ay hindi pa rin nagbigay sa kanila ng pagkakataon na magkita sa panahong ito. Sa isa pang pangyayari, nakatanggap ang panig ng Japan ng signal ng satellite tungkol sa malaking bilang ng mga sasakyan na malayang gumagalaw sa teritoryo sa gilid ng hangganan ng Hilaga at Timog Korea. Nakakita rin ng kahina-hinala ang militar ng ASE, kaya itinaas nila ang kanilang antas ng pagbabantay. Ito ay nalaman na isang lihim na pagpapalit sa pagitan ng presidente ng South Korea at ng North Korean side tungkol sa programa ng nuklear. Nakita rin ng intelligence agency ang mga tao ng North Korea at iniulat ito sa deputy director. Ngunit inutusan silang ihinto ang lahat ng operasyon ng investigasyon. Hinanap ni Kim Hyun-jun ang Japanese na nagtaksil sa kanya, ginamit ang kanyang mga kamay para lumaban ng mag-isa laban sa lahat ng tao sa labas, at pagkatapos ay sinipa ang pinto at pumasok sa loob. Ikinagulat ng kanyang kalaban. Nagmakaawa siya, "Kuya, patawarin mo ako. Ilalabas kita sa Japan sa isang ligtas na shortcut." Kasabay nito, naganap ang isang makasaysayang pagharap sa pagitan ng presidente ng South Korea at ng opisyal ng Hilagang Korea. Gusto ng presidente ng South Korea na magtatag ng relasyon upang makipagtulungan sa Hilagang Korea para pag-isahin ang dalawang Korea. Mula doon, magkasama silang bubuo ng programa ng nuklear. Sa ganoong paraan lamang nila kayang harapin ang dalawang pandaigdigang kapangyarihan, ang Estados Unidos at China. Ang opisyal ay bumalik at humingi ng payo mula sa pinuno ng intelligence agency at binigyan ng ideya ng isa pang mas
masamang pakana upang harapin ang South Korea. Kinabukasan, isinakay si Kim Hyun-jun sa isang barko. Pagkapasok pa lang niya sa kanyang silid, nakatanggap siya ng tawag na humihingi ng tulong si Yuki. Matapos masaksihan ang kanyang pamilya na inatake, hindi pa nakakapag-utos si Kim Hyun-jun sa batang babae nang magsalita ang kabilang linya. Si Kim Il-black ang dumating upang kunin ang memory card ng nuclear scientist. Binigyan niya ang bida ng eksaktong 1 oras upang makapunta sa lugar ng tagpuan. Naghanda si Kim Hyun-jun para sa isang sniper shot. Ngunit nang makita niyang punong-puno ng bomba si Yuki, wala siyang magawa kundi ibaba ang kanyang baril at bumaba upang makipagnegosasyon. Ibinigay ni Kim Hyun-jun ang isang peking memory card upang habang inilalagay ni Il-black ang password, magkaroon siya ng pagkakataon na baliktarin ang sitwasyon. Sipain ang switch ng bomba at yakapin si Yuki habang bumababa sa pamamagitan ng lubid. Ang bida, sa isang kamay ay niyakap ang babae at sa kabilang kamay ay bumaba sa pamamagitan ng lubid na parang Spider-Man. Alam niyang hindi niya kayang talunin ang armadong tao. Dahil matalino siya, pinakawalan niya ang kanyang kamay upang ang dalawa ay malayang mahulog sa bangin. Matagumpay silang nakasakay sa nakahandang sasakyan at tumakas. Sa daan, nagkaroon din si Kim Hyun-jun ng oras upang aliwin si Yuki at itapon ang mga bomba na nakakabit sa katawan ng batang babae. Napakabilis nilang nahabol ni Il-black. Bumangga si Il-black sa tagiliran ng sasakyan na nagpaikot sa dalawa para magkaharap. Kasunod nito ay isang nakakapangilabot na habulan sa pagitan ng dalawang pinakamabagsik na mamamatay tao sa mundo. Sinilip ni Kim Hyun-jun para sumalakay at si Il-black ay nagmaneho habang tumatayo upang gumanti. Hanggang sa lumabas ang isang truck na nakaharang sa paningin na naging sanhi ng pagkawala ng konsentrasyon ni Il-black at nagkaroon ng banggaan pansamantalang huminto ang habulan. Gayunpaman, sa kasamaang palad ay tinamaan ng bala si Yuki sa labanan. Nang matuklasan ni Hyun-jun, hindi na nakaligtas ang bata. Niyakap ng bida si Yuki na may matinding kawalang kakayahan at matinding paghihirap. Maging sa libing ng pamilya ng bata, tahimik lang siyang nakatayo sa isang sulok at umiiyak. Kinuha ni Hyun-jun ang memory card, saka lumunok at tumalikod. Paglabas, nakita niyang dumating din si Son-hwa para makiramay. Ang pagpanaw ni Yuki ang nagtulak sa galit sa puso ni Hyun-jun sa sukdulan. Nagpasya siyang hanapin ang taong nagtatago at tinanggap ang kooperasyon para makapaghiganti sa mga taong nagdulot nito. Matapos pagdugtong-dugtungin ang buong pangyayari mula simula hanggang wakas kasama si Son-hwa, marami silang natuklasang hindi pangkaraniwan at parehong dumating sa isang mahalagang konklusyon. Nasa memory card na hawak ni Hyun-jun, opisyal lang magkasama ang dalawa sa isang panig at sinimulan nilang tuklasin ang sikreto sa memory card. Sa panahon ng kanilang pamamalagi, mas naging bukas sila sa pagbabahagi ng kanilang mga background sa pamilya, gayon din ang kanilang mga personal na alalahanin. Ikinuwento ni Son-hwa ang tungkol sa kanyang magulong paglalakbay upang maging isang sniper. Ang dalawang payat na balikat ay nagpasa ng pasanin upang labanan ang malupit na kapalaran dahil lamang sa pamilya. Subalit, ang taong iyon ay trinatong malupit ng mismong mga taong pinaglingkuran niya ng buong puso at buhay. Sa pag-unawa at pakikiramay, walang malay na pinunasan ni Hyun-jun ang kanyang luha. Sa sandaling ito, nagbigay ng senyales ang memory card na matagumpay ang pag-decode. Nilalantad sa loob ang isang lihim na organisasyon na tinatawag na ISIS at naroon din si Deputy Director Baeksan ng National Intelligence Service ng Korea. Nag-uusap si Deputy Director Baeksan at Sao. Nag-aalala siya na lihim na nakikipag-ugnayan ang gobyerno sa North Korea nang hindi dumadaan sa intelligence agency. Upang maibalik ang kredibilidad ng organisasyon, kailangan nilang magtipon ng mga talento. Ibinigay ni Deputy Director ang gawain kay Sao na kumbinsihin si Jayan na bumalik sa trabaho. Alam ni Sao na babalik lang si Jayan sa organisasyon kung kumpirmadong patay na si Hyun-jun, kaya't noong gabing iyon, lihim siyang pumasok sa lihim na opisina ng forensic agency at kumopya ng ilang medical na datos tungkol kay Hyun-jun. Upang gawin siyang biktima na kinilala sa aksidente sa eroplano, tulad ng inaasahan ni Sao, matapos na mailabas sa publiko ang balita, ang matalik na kaibigan ni Jayan, sa tulong ng ilang kaibigan sa organisasyon, ay kinumpirma na ang impormasyon ng biktima ay ganap na tugma kay Hyun-jun. Dinala niya ang masamang balita kay Jayan, na tuluyang nagpuksa sa munting pag-asa sa pagpanaw ng bida. Sa loob ni Jayan, bumangon ang matinding damdamin dahil sa malupit na kapalaran, hindi niya mapigilan ang mapait na luha na dumaloy. Sa kaarawan ni Jayan, lihim na nag-organisa ng sorpresa ang buong grupo para sa kanya upang mabawasan ang kanyang kalungkutan. Sino ang mag-aakala na nang dumating sila, natuklasan nilang nawalan na ng malay si Jayan nang hindi nila nalalaman. Mabilis siyang dinala sa emergency room at na-diagnose ng doktor na nasa critical na kondisyon, kapwa pisikal at mental na pagod. Lumabas lang siya sandali at nang bumalik ay wala na si Jayan. Nalaman na lang niya na nakaupo pala ito mag-isa sa rooftop na tulala. Nang makita ni Sao na ganito na lang ang kalungkutan ni Jayan, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bumalik siya para mag-report sa deputy director at humingi ng payo, at doon ay nabunyag na may damdamin siya kay Jayan. Sobrang gulat ni Sao kaya lumabas siya para kausapin ang kanyang kasamahan. Hindi sinasadya niyang nakita ang datos na ipinadala mula sa Japan, humihiling ng kumpirmasyon. Nang isaksak niya ito sa computer para tingnan, hindi makapaniwala si Sao sa kanyang nakita. Ang taong hawak ng Japanese intelligence ay si Hyun-jun. Mabilis niyang itinago ang datos sa kanyang katawan, pagkatapos ay pumunta sa opisina upang mag-report sa deputy director. Ngunit bumalik na si Jayan at opisyal na nagpatuloy sa trabaho. Sa isa pang pangyayari, natagpuan ng tatlong nakaitim na lalaki ang pinagtataguan ni Hyun-jun, ngunit wala nang natira doon. Agad na dumating ang mga ahente ng hapon. Iniulat nila ang sitwasyon sa pinangyarihan sa kanilang mga nakatataas, at pagkatapos ay sinubukang maghanap sa paligid para sa karagdagang pahiwatig.
Hindi pinabayaan ng tadhana ang mga nagsisikap. Ilang ahente ng Hapon ang nakatagpo kay Hyunjun, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila kalaban nito. Sa ilang simpleng galaw lamang, madali nang nakatakas sina Sun Hwa at Hyunjun. Tinawagan ng bida ang misteryosong tao para magtanong patungkol sa ISIS, at nalaman niya na ito ay isang lihim na organisasyon na tulad ng mafia na kumikita ng malaki mula sa mga hidwaan sa pagitan ng mga bansa. Manipulasyon nila ang mga pagpatay at pag-atake ng terorismo, at may kakayahan pa silang ibagsak ang sinumang pamahalaan na lumaban sa kanila. Ngunit walang sinuman ang pinahihintulutang malaman ang pagkakakilanlan ng mga tao sa loob ng ISIS. Kung nais ni Hyunjun na malaman ang ugat ng problema, kailangan lang niyang makipagtulungan sa misteryosong tao. Sa Shanghai, nakipagkita din si Sun Hwa ng pribado sa pinuno ng ahente at dinala ito kay Hyunjun. Kailangan niya ng tulong at handang ibigay ang kanyang buhay sa kalaban upang ipakita ang kanyang pagiging seryoso. Nagpasya siyang sumali sa North Korea. Sa pantalan ng China, lumitaw ang isang barkong pangkalakal na nasa ilalim ng hinala. Sinamantala rin ni Hyunjun ang pagkakataon upang makakuha ng kredito at palakasin ang tiwala ng militar ng North Korea. Pagkatapos nito, dumaan siya sa maraming pagsusuri at interogasyon at itinalaga ang misyon na patayin ang isang Koreanong sibilyan upang patunayan ang kanyang ganap na tiwala sa pinuno ng ahente ng North Korea. Nagpanggap sina Hyunjun at ang kanyang grupo ng mga mersenaryo bilang mga mangingisda sa barko. Nang tanungin sila ng pulisya, handa nang lumaban ang mga kasamahan, ngunit mabilis na kumilos si Hyunjun upang iligtas ang sitwasyon. Matalinong iniiwasan ang hindi kinakailangang labanan nang lumipat ang buong koponan sa security checkpoint. Nagkaroon na ng dalawang hacker na gumagawa ng kanilang misyon, burahin ang lahat ng data mula sa mga kamera upang matiyak na walang bakas na maiiwan. Matagumpay silang nakapasok sa South Korea at sinimulan ang operasyon. Gayunpaman, hindi pa rin lubos na nagtitiwala ang mga mersenaryo ng North Korea kay Hyunjun. Mayroon pang ang nagtangkang kutyain siya at si Sun Hwa bilang mga traidor. Hindi nakapagpigil si Sun Hwa at sinampal siya, ngunit sinuklian naman siya nito ng walang awang bugbog. Tanging nang tutukan ni Hyunjun ng baril ang ulo niya at magbanta ay saka lamang tumigil ang kanyang pagiging pasagulero. Biglang sinabihan ng isang taong itinuring na traidor na tumahimik, kaya't ang kabataang ito ay nagalit at sumuntok mula sa likod, ngunit madali rin siyang pinatumba ng bida. Kasunod niyan, sabay-sabay na nanggulo ang mga mersenaryo. Nagpakawala ng galit si Hyunjun sa lahat ng naglakas loob na sumugod. Sa kabutihang palad, dumating ang pinuno sa tamang oras at binalaan ang kanyang mga tauhan tungkol sa mga personal na alitan. Nais ni Junho na alagaan si Hyunjun, ngunit tinanggihan siya. Ayaw niyang masaktan si Junho dahil sa kanya tulad ng nangyari kanina. Sa ibang pangyayari, sa headquarters ng intelligence, nakita ng kasamahan ni Sawo habang tinitingnan niya ang mga dokumento mula sa Japan. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang mga tanong, agad niyang binura ang footage sa harap nito. Kasabay nito, ipinaliwanag din ng team leader kay Jayan ang kasalukuyang sitwasyon. Sinimulan na ng Pangulo na tanggalin ang mga aktibidad ng intelligence organization. Paglabas sa diplomatikong gawain sa North Korea, nangangahulugan ito na hindi na pinagkakatiwalaan ng gobyerno ang organisasyon tulad ng dati. Ang pagbabalik ni Jayan ay inaasahang magpapabago sa sitwasyong ito. Samantala, mag-isang pumunta si Sawo sa tindahan ng alahas ng kababaihan, pumili ng isang kwintas na nangangahulugang pagtatapat upang dalhin sa salo-salo para sa pagbabalik ni Jayan sa trabaho. Busog na busog ang lahat ng miyembro ng koponan sa pagkain at inumin pagkatapos ay naglaro ng bilangan. Minsan, kinailangan ni Jayan at Sawo na tanggapin ang parusang pag-inom ng soju at halikan, ngunit bago pa man sila magkadikit, pinaghiwalay na sila ng forensic doctor dahil sa selos. Isang babaeng kasamahan ang kumanta habang lasing na nagpaalala rin kay Jayan kay Hyunjun, ngunit mabilis lang niyang pinunasan ang kanyang luha. Upang hindi mawala ang kagalakan ng lahat dahil sa kanya, lahat ng ito ay napansin ni Sawo. Habang naglalakad pagkatapos ng salusalo, pinasalamatan ni Jayan si Sawo dahil palagi siyang kasama at karamay sa kanyang pagkapagod. Umaasa siyang mananatili ang kanilang magandang pagkakaisa bilang magkaibigan. Ang sinabi ng dalaga ay nag-alis kay Sawo ng pagkakataong magtapat ng pag-ibig. Ang regalong inihanda niya ay kailangan pang itago para sa ibang pagkakataon, hindi ngayon. Sa kabilang banda, nakatanggap ang Korean Intelligence Agency ng impormasyon tungkol sa isang fishing boat na ninakaw. Sa pamamagitan ng ilang profesional na pamamaraan, hinulaan nila na maaaring may malaking pag-atake ng terorismo na malapit nang mangyari. Hindi pa nakumpirma ang target, kaya ang agarang gawain ni Jayan ay mangalap ng karagdagang impormasyon. Si Sun Woo ay nagsagawa ng survey sa pinangyarihan, hindi nagpapalampas ng anumang abnormalidad. Kasabay nito, halos handa na ang grupo ng North Korea para sa lahat ng bagay para sa plano. Sa huling bahagi, inilabas ni Hyunjun ang memory card, humihingi ng tulong sa hacker upang ma-access ang tanging dokumento na hindi niya mabuksan. Gayunpaman, ayon sa taong ito, dalawang ahensya lamang sa ilalim ng gobyerno ang may kakayahang i-decrypt ang code na ito. Sa South Korea, namutla ang mukha ng Deputy Director nang marinig niya ang anunsyo ng Pangulo tungkol sa planong pag-isahin ang dalawang Korea, at kasabay nito, isinasaalang-alang ang posibilidad ng pagkakaroon ng intelligence organization dahil sa takot na balang araw ay mabunyag ang mga lihim ng Estado. Sa anumang kaso, hindi niya ganap na mapagkakatiwalaan ang mga nagtatrabaho na ahente. Upang kumita ng pera, binigyan ng sekretarya ang Deputy Director ng isang lihim na bagay. Pinapaalalahanan siya ng sekretarya tungkol sa trump card ng Pangulo, ngunit nahuli sila ng isa pang opisyal. Sinimulan na ng hukbong North Korea na hatiin ang mga gawain bago kumilos. Biglang nagbago ng direksyon si Hyunjun at dinala si Sun Hwa sa bahay ni Sawo. Pagpasok sa bahay na puno ng alaala, kasama ang kanyang matalik na kaibigan, na puno ng damdamin
damdamin ang puso ni Hyunjun, ngunit mabilis niyang isinantabi ang emosyon upang magpatuloy sa pag-access sa personal na computer ni Sa Woo. Umaasa na ma-decode ang huling password ng memory card. Agad na nakatanggap ng kagyat na babala ang kabilang dulo ng intelligence agency na may pakiramdam na may nakapasok. Kaya agad na ipinadala ni Jayan ang mga tao upang palibutan ang buong bahay. Ngunit huli pa rin siya ng isang hakbang. Pagdating niya, matagal nang umalis sina Son Hwa at Hyunjun, bumalik sa headquarters sa isang emergency meeting tungkol sa sitwasyon ng grupong terorista. Maswerteng nakahanap sila ng isang kamera na hindi pa nabubura ang data. Nang ipakita sa screen ang grupong terorista, agad na namutla si Sa Woo. Napakababa ng kalidad ng larawan, ngunit nakilala pa rin niya ang figura ng kanyang kaibigan na mas malapit pa sa kadugo. Sumulyap siya kay Jayan at tila hindi pa niya napansin ang anumang bagay. Ngunit pagkatapos noon, inanyayahan silang dalawa ng forensic doctor sa isang pribadong silid. Sa pamamagitan ng ilang malabong larawan mula sa kamera sa pantalan at sa security camera sa bahay ni Sa Woo ngayon. Nagbigay siya ng analisis na 70% ang posibilidad na ang taong iyon ay si Hyunjun. Nang marinig ito, agad na tumutol si Sa Woo dahil naniniwala siyang ang doktor ay palaging nagtatrabaho batay sa kanyang damdamin. Bumalik siya sa bahay na mabigat ang loob at pagkatapos ay natuklasan ang kwintas na dating suot ni Hyunjun sa ibabaw ng mesa. Naintindihan ni Sa Woo na mataas ang posibilidad na buhay pa si Hyunjun kaya't balak niyang iulat ito sa deputy director. Ngunit bago pa man siya makapag-ulat, mayroong anunsyo na natuklasan ang lokasyon ng pinagtataguan ng grupong terorista. Pinangunahan ni Sa Woo ang grupo ng mga ahente upang palibutan ang lokasyong iyon mula sa lahat ng panig at nagsimulang pasukin ang pinto ng paunti-unti. Nang pumasok ang buong pangkat ng Special Forces, walang bakas ng tao sa lahat ng dako. Ang grupo pala ng North Korea ay mas mahirap kaysa sa inakala nila. Sa pinagtataguan, sinusubaybayan ng grupo ni Hyunjun ang mga mersenaryo ng South Korea na parang biktima. Sila pa nga ang sadyang nag-iwan ng mga peking bakas para iligaw ang kalaban. Ang target ng North Korea ay hindi na ang diplomatikong kumperensya, kundi ang magnakaw ng harapan sa National Intelligence Agency. Dahil ito ay isang mahirap na misyon, personal na tinawagan ng pinuno ng koponan si Hyunjun upang bigyan ng paalala. Dahil hindi pa alam ni Hyunjun na buhay pa si Jayan, nag-aalala si Son Hwa na kapag nagkita silang dalawa sa dating organisasyon, magkakaroon sila ng labis na reaksyon na maaaring makaapekto sa misyon. Kaya nagpasya siyang mag-ulat sa pinuno, ngunit mariin itong tumanggi. Inaasahan lamang niya na ito ay isang pagsubok upang patunayan ang katapatan ng magkapatid. Sumakay ang buong grupo sa isang truck ng basura upang makapasok sa intelligence agency dahil ito ay isang ahensya ng pambansang seguridad. Ngunit maraming kamera at mahigpit na gwardiya sa paligid. Sa kasamaang palad, hindi ito malaking problema para kay Hyunjun dahil kabisado niya ang bawat sulok at madali niyang nagabayan ang kanyang mga kasamahan sa tamang lugar, ang silid ng power source. Ang protocol ni Jayan ay sundin ang deputy director sa paghawak ng trabaho. Ngunit dahil nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa grupong terorista na darating sa diplomatikong komperensya, gusto niya siyang ipadala pabalik upang gawin ang kanyang misyon kasama ang pangkat ng mga ahente. Gaya ng inaasahan, umalis ang lahat ng mga gwardiya sa headquarters at pumunta sa komperensya. Parang ganoon, sinimulan ng grupo ni Hyunjun ang paglalagay ng mga jammer. Piniputol ang lahat ng komunikasyon sa command room. Tanging 2 security personnel lang ang nakatuklas sa mga nanghihimasok. Bagaman ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas upang lumaban, namatay pa rin ang 2 ito sa kamay ng mga mersenaryo. Bumalik si Jayan nang walang kaalam-alam sa nangyari. Nang makita lang niya ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan na nakakalat sa lahat ng dako, doon niya lang naintindihan ang kahindik-hindik na sakuna na dumating. Sinubukan ni Jayan na makipag-ugnayan sa labas, ngunit hindi niya magawa. Sinubukan niyang umakyat sa ventilation duct upang makapasok at nakita niyang kontrolado na ang buong command room. Hirap na hirap si Jayan sa paghahanap ng daan palabas nang hindi niya nalalaman na malapit lang doon. Mayroong isang tao na tulala na nakatayo sa harap ng kanyang mesa na iniisip siya. Dahil hindi niya mahanap ang decryption code, nagalit ang pinuno, handang barilin ang tauhan. Salamat na lang at pinigilan siya ni Hyunjun sa tamang oras. Dinala niya ang pinuno sa isang lihim na silid, ginamit ang kanyang napakahusay na memorya at sinimulan ang pagpasok ng mga security code. Nakita lang niya ang mga bakal na pinto na nagsara ng mahigpit. Sa loob ng isa pang oras, walang makakapasok o makakalabas sa intelligence headquarters. Ang layunin ay upang makakuha ng oras para sa hacker na i-crack ang data code. Sa kabilang banda, mabilis na konektado ni Jayan ang mga electrical wires upang tawagan si Sa Woo at ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Agad-agad sa panig ng North Korea. Nang matuklasan na may nakikipag-ugnayan sa labas, agad na pinadalhan ng North Korea ang mga tauhan upang harapin ang sitwasyon, ngunit sa kabutihang palad ay nakatakas si Jayan. Mabilis pa niyang nailigtas ang buhay ng forensic doctor. Matapang siyang lumaban sa isang malaki at matangkad na sundalo. Ginawa ni Jayan ang lahat ng kanyang makakaya kahit na paulit-ulit siyang ibinabagsak. Nang siya ay masikipan at nahihirapan huminga, tinulungan siya ng forensic doctor sa pamamagitan ng pagpalo sa ulo ng kalaban. Dahil doon, nabawi ni Jayan ang kanyang balanse at ginamit ang anumang bagay na kanyang mahawakan para umatake. Matapos ang isang nakakabaliw na pakikipaglaban, sa wakas ay pansamantalan niyang napabagsak ang sundalo. Pinakalma ng bida ang forensic doctor, pagkatapos ay agad na tumakbo upang iligtas ang iba dahil napakahigpit ng code ng intelligence agency. Kaya nagpa siya ang grupo ng mersenaryo na direktang persahin ang pinto. Inutusan ng pinuno sina Hyunjun at Son Hwa na manatili at magbantay. Sinamantala ni Hyunjun ang pagkakataon upang pumunta sa opisina ng deputy director upang i-unlock ang kanyang memory card. Maingat niyang kinuha ang fingerprint, ngunit hindi pa rin niya lubos na mabuksan ang lock. Ibinigay ni Hyunjun ang gawain ng pagbabantay kay Son Hwa at mag-isa siyang bumaba sa silong. Dito nagkaroon ng pagkakataong mag-cruise ang landas ng pangunahing magkasintahan. Habang kinukuha ni Hyunjun
Hyunjun ang password. Tinutukan na siya ni Jayan ang baril mula sa likod. Paglingon niya, nakita niya mismo ang babaeng pinakamamahal niya sa harapan niya. Hindi makapaniwala si Hyunjun sa kanyang nakita nang matuklasan niyang lihim na umatake ang kanyang kasamahan mula sa likod. Hindi siya nag-atubiling humugot ng baril upang harapin at protektahan si Jayan. Si Jayan ay ligtas, ngunit may naramdaman siyang kakaiba at nang susubukan na niyang tanggalin ang maskara ng kalaban, bigla siyang hinimatay ni Sun Hwa. Nagmamadaling ibinalik ni Sun Hwa si Hyunjun. Nagising siya at nagpa siyang hanapin si Jayan, ngunit tinutukan siya ni Sun Hwa ng baril upang pigilan. Nagalit ang bida at sinunggaban ang kwelyo ng kanyang kasamahan, ngunit pinakalma siya ng mga argumento nito. Mabilis ding dumating ang iba upang maghanap ng paraan para umatras. Nakarating ang grupo ng mga sundalo sa data room, ngunit sa bawat paghawak nila sa poste ay nakakuryente sila. Matagal bago natagpuan ng hacker ang paraan upang buksan ang safe box ng poste. Matagumpay nilang nakuha ang briefcase ng mga lihim na datos at nagulat sa pinuno ng koponan. Sa labas, si Sawo, matapos matanggap ang ulat mula kay Jayan, agad siyang bumalik at nagutos na sirain ang pinto at pumasok. Agad na naglagay ng bomba ang grupo ng mersenaryo at naghanda na sa pag-atras. Nang makapasok ang grupo ni Sawo, nagpanggap na silang mga South Korean agent na nasa misyon. Nagkaroon ng maliit na putukan mula sa staff ng control room, ngunit mabilis na nakitang ligtas ang lahat. Nakatanggap si Sawo ng ulat tungkol sa isang bomba na may countdown timer sa loob ng headquarters at hindi pa nila mahanap si Jayan. Nagmadaling hinanap ni Sawo si Jayan, ngunit nagpabaya siya at pinalampas ang kalaban na dumaan sa harap niya. Ang oras ay tumatakbo at sa kabutihang palad ay natagpuan niya si Jayan. Na-defuse na rin ng Special Forces team ang bomba. Nang ilang segundo na lang ang natitira, inilabas ni Sawo si Jayan na kumatos para sa emergency treatment. Hindi lamang ang mga naroroon ang nag-alala, kundi pati na rin ang ating bida ay labis na naghihirap. Naramdaman din ng pinuno ng grupo ng mersenaryo na may problema si Hyunjun, kaya pinapuntahan niya si Sun Hwa para kausapin ito. Matapos mapahiya, galit na galit si Deputy Director Baeksan. Hindi lang sa material na pagkalugi, kundi nahaharap din si Deputy Director sa paninisi ng mga opisyal ng Blue House, lalo na ng Pangulo. Ninakaw sa headquarters ang isang napakahalagang kagamitan sa seguridad, isang electronic detonator na ginagamit para simulan ang atomic bomb. Nang marinig ito, ang Pangulo mismo ay namutla sa takot. Maingat na inutusan ng pinuno ng Special Forces ang pinuno ng grupo ng mersenaryo na bantayan ang bagong nakaw na item at ituon ang kanilang mga puwersa sa pagtatago habang naghihintay ng reinforcement. Habang nanatili ang lahat sa kanilang posisyon, mag-isang bumalik si Hyunjun sa bahay ni Jayan na may luha sa mga mata na inaalala ang bawat alaala na pinagsamahan nila. Dito, mayroong isang taong hindi gaanong malungkot, si Sawo. Pagbalik mula sa silid ng ospital ni Jayan, uminom si Sawo upang mawala ang kanyang kalungkutan, ngunit habang umiinom ay lalo siyang nagising. Nagdusa siya at tinawagan ang Deputy Director. Nagreklamo na itinulak niya ang kapalaran ng tatlong matatalik na kaibigan sa isang dead end. Sa kabila ng sinabi niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, naintindihan ni Sawo na wala na siyang pagkakataong bumalik. Mula mismo sa araw na pinili niyang talikuran ang kanyang pinakamatalik na kaibigan sa buhay na ito, mag-isa namang nakipagkita si Hyunjun kay Sun Hwa upang hilingin na tingnan niya ang lihim na card na palaging itinago ng Deputy Director. Matapos tingnan ni Sun Hwa, natigilan siya dahil sa loob nito ay ang lahat ng impormasyon tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Hyunjun. Sinabi ni Sun Hwa ang katotohanan sa bida, na ang kanyang mga magulang ay dalawa sa mga physicist na lumahok sa pagbuo ng nuclear weapons. Pagkatapos noon, nagsimulang magkaroon ng matinding hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga puwersa. Ang nagtago at nagpeke ng kanilang pagkamatay bilang isang misteryosong aksidente ay walang iba kundi si Deputy Director Baeksan. Mula nang makarecover, paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Jayan ang imahe ng kaaway na lalaki na ipinagtanggol siya. Hinanap muli ni Jayan ang forensic doctor at tinanong siya tungkol sa posibilidad na buhay pa si Hyunjun. Ang pakiramdam ng isang babae ang nagtulak kay Jayan na suriin ang problema. Hiniling niya sa kanyang matalik na kaibigan sa organisasyon na balikan ang bawat detalye ng kaso ni Hyunjun at nalaman niyang peke ang balita tungkol sa kaso. Mayroong sadyang gumawa nito upang linlangin ang lahat. Sinimula ng pinuno ng North Korean Special Forces team ang paghahanda. Sinunod niya ang mga tagubilin ng secret agent at matagumpay na nakalusot sa seguridad ng South Korea upang tingnan ang sitwasyon ng grupo ng mersenaryo. Mayroon silang top secret na arma sa kamay, ngunit hindi pa rin pinapayagan ng pinuno na malaman ng iba ang tungkol dito. Kahit sina Hyunjun at ang South Korean Intelligence Agency ay wala nang magawa. Walang bakas ng mga terorista ang matagpuan, kaya't ipinapalagay ni Jin Sawo na posibleng nasa paligid lang sila ng mga inabandonang pabrika. Dahil ang mga kagamitang ninakaw nila ay nangangailangan ng karagdagang pang-industriyang kemikal para magamit. Nang gabing iyon, pumunta sina Kim Sun Hwa at Kim Hyunjun sa isang simbahan para makipagkita sa pari. Ngunit natuklasan nilang pinatay na ito ng isang misteryosong grupo ng mga tao. Ang tanging nahanap ni Kim Hyunjun ay isang larawan niya kasama ang isang lalaki at isang singsing na pinaniniwalaang kay Baeksan sa pinangyarihan ng krimen. Pagkalabas pa lang nila, hinarak sila ng isang pulutong ng mga ahente na pumalibot sa kanila. Gayunpaman, dahil sa mahusay na pagbaril at pagmamaneho ng dalawang pinakamahusay na ahente mula sa North at South Korea, nagawa nila. Kung gayon ay hindi problema ang mga kabataang ito. Habang nag-iisip ng mas malalim, lalong naniniwala si Choi Seung-hee na totoong ang buhay pa si Kim Hyunjun. Kinausap niya ang Deputy Director at si Jin Sawo tungkol dito, at iginiit niyang si Kim Hyunjun ang terorista na nakaharap nila noon. Nagulat ang dalawa at hindi makapagsalita. Agad-agad, bumaba ang Deputy Director sa storage room para mag-imbestiga. At totoo nga, kinuha ni Kim Hyunjun ang mga classified documents.
Ipinagbigay alam niya kay Jin Sa-woo na posibleng alam na ni Kim Hyun-jun ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao at maging sa lihim na organisasyong Iris, kaya't natural lamang na alisin siya. Ang dakilang misyon na ito ay muling ipinagkatiwala kay Jin Sa-woo. Nagsimulang mas maging maingat si Jin Sa-woo kay Choi Seung-hee dahil alam niyang gagawin ni Choi Seung-hee ang lahat para makontak si Kim Hyun-jun. Natuklasan niya na ang biktima ng pagpatay kagabi ay ang paring nagpalaki kay Kim Hyun-jun. Tinanong niya si Jin Sa-woo tungkol sa pagpatay at pagkatapos ay sumama siya dito para bisitahin ang libingan ng pari. Sina Kim Son-hwa at Kim Hyun-jun ay naroroon din kinailangan ni Kim Hyun-jun na magtago sa isang liblib na lugar at tahimik na tingnan ang babaeng minamahal niya. Ipinilit pa rin ni Choi Seung-hee na hanapin si Kim Hyun-jun. Nagalit si Jin Sa-woo at ibinunyag na isa ng terorista si Kim Hyun-jun. Kung siya ay kumilos ng padalos-dalos, ang mga kahihinatnan ay makakaapekto sa maraming iba pang tao. Kahit na alam niyang hindi tama ang kanyang ginagawa, hindi pa rin siya tumitigil. Nagpa siya siyang humingi muli ng tulong kay ang matalik niyang kaibigan para makapasok sa data security warehouse. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anuman, nahuli na siya. Galit na galit ang deputy director sa kanyang walang ingat na pagkilos at iniutos na suspindihin si Choi Seung-hee. Sa proseso ng pagdisiplina sa mga empleyadong tumulong kay Choi Seung-hee, nalaman ng team leader na buhay pa si Kim Hyun-jun nang marinig mismo kay Choi Seung-hee ang kumpirmasyon na bigla ang team leader. Sinabi niya kay Choi Seung-hee na manatiling tahimik muna dahil maaaring may iba pang lihim na itinatago ang deputy director at si Jin Sa-woo na hindi pa nila alam. Sumama sina Kim Hyun-jun at Kim Son-hwa sa isang estranghero para makipagkita sa isang misteryosong tao. Bago sila dumating, kinailangan nilang ibigay ang lahat ng kanilang personal na telepono, armas, at tinakpan ang kanilang mga mata. Ang lalaki sa larawan ay kasalukuyang nakaratay sa kama sa ospital. Siya ang nag-imbita sa mga magulang ni Kim Hyun-jun na sumali sa nuclear program noong araw bilang mga kaibigan. Nang maglaon, nang misteryosong namatay ang mga siyentipiko, nakita niya ang kakaibang mga pangyayari at mapalad na nakatakas mula sa South Korea. Mula noon, ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa paghahanap ng katotohanan. Alam niya na si Baek-san ay isa sa mga nasa likod ng lahat ng ito. Sinimulan niya ang pagbuo ng isang puwersa upang labanan ang organisasyon ng Iris, ngunit nabigo siya. Dahil sa puot sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan at sa pagtataksil sa tiwala, sinabi niyang si Baek-san ay bahagi lamang ng mas malaking problema. Ibinunyag din niya ang tungkol sa item na ipinakuha ng Hilagang Korea sa grupo ni Kim Hyun-jun, ay ang remote nuclear detonator. Ang agarang layunin ay pigilan ang planong bombahin ang South Korea at hanapin ang taong nasa likod nito. Samantala, nahihirapan ang South at North Korea na pag-isahin ang mga detalye para sa summit. Si Baek-san ay nag-aalala sa mga hindi makatwirang kahilingan mula sa Hilagang Korea nang may magbigay sa kanya ng isang lihim na mensahe. Ang taong iyon ay ang Deputy Director ng North Korean Intelligence Agency at isang undercover na miyembro din ng Iris. Samantala, natuklasan ni Choi Seung-hee ang lokasyon ng teroristang grupo sa pamamagitan ng computer ng forensic doctor. Habang siya ay naglalakbay, mabilis ding dumating si Jin Sa-woo matapos marinig ang balita. Habang abala siya sa paggamit ng binocular para magmasid. Habang nagmamanman siya, biglang nahuli si Choi Seung-hee ng isang mersenaryo at dinala siya sa base. Dito, nagkasama muli sina Kim Hyun-jun at Choi Seung-hee na tila itinakda ng tadhana. Napansin ng mga mersenaryo si Choi Seung-hee at naalala na siya ang pumatay sa dalawa sa kanilang kasamahan noong sumalakay sila sa intelligence headquarters, kaya't balak nilang gumanti. Ngunit pinigilan sila ng kanilang pinuno. Dinala nila si Choi Seung-hee para gamitin sa hinaharap dahil natuklasan nilang isa siya sa mga top-level na ahente ng intelligence agency. Sinubukan ni Jin Sa-woo na pasukin ang lugar gamit ang bomba, ngunit huli na ang lahat. Labis siyang nag-alala nang malaman niyang bihag si Choi Seung-hee ng mga terorista at wala siyang magawa. Hindi rin mapakali si Kim Hyun-jun kahit na si Kim Son-hwa ay. Nagulat na si Kim Son-hwa na ligtas si Choi Seung-hee sa ngayon. Gustong-gusto ni Kim Hyun-jun na iligtas si Choi Seung-hee agad-agad dahil alam niyang sa katigasan ng ulo nito, hindi magtatagal at malalagay siya sa panganib sa kamay ng mga mersenaryo. Sa sandaling ito, sinimula ng pinuno na tipunin ang kanyang mga tauhan at hiniling sa lahat na maging alerto bilang paghahanda sa susunod nilang plano na magpasabog sa kabisera ng South Korea. Ibinigay ng pinuno kay Kim Hyun-jun ang pinakamahalagang misyon, pahirapan si Choi Seung-hee para makuha ang intelligence information. Dahil sa pagkakadukot kay Choi Seung-hee, mas naging mainitin ang ulo ni Jin Sa-woo kaysa karaniwan. Hindi siya makapag-isip ng matino at panay ang pagbubunto ng galit sa kanyang mga tauhan. Hindi lang si Jin Sa-woo, kundi maging ang buong intelligence agency ay nagkagulo. Kahit ang deputy director ay nag-aalala at namutla sa balita. Ang kaguluhan ay naging sanhi upang hindi mapakali ang pangulo at mga opisyal sa isang emergency meeting. Kabaligtaran sa tensyon na nararamdaman ng lahat, si Yang Mi-jung, ang hacker, ay nalulunod sa biglaang pag-ibig niya kay Ian Black. Nang malaman niyang malapit ng bombahin ang kabisera ng South Korea, tinawagan niya si Ian Black para baguhin ang kanilang tagpuan dahil sa takot na malalagay siya sa panganib. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Korean drama, sinaktan ng bida ang bida na hanggang sa mawalan ito ng malay. Sa si Kim Hyun-jun ay malamig at walang awa, ngunit ang bawat suntok at sipa ay parang sinusunog ang kanyang kaluluwa.
Natuklasan ni Kim Son-hwa sa personal files ni Choi Seung-hee ang mga larawan nila ni Kim Hyun-jun bilang magkasintahan. Kahit na mabilis niyang binura ang mga ito, napansin pa rin ng pinuno ang hindi pangkaraniwang relasyon sa pagitan ni Kim Hyun-jun at ng bagong bihag. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na buhusan si Choi Seung-hee ng malamig na tubig para magising at pagkatapos ay turukan siya ng truth serum para piliting ibunyag ang security code. Habang nagmamatigas si Choi Seung-hee at ayaw magsalita, lalo pang pinapalakas ang dosis. Tanging pagtingin lang ang magagawa ni Kim Hyun-jun at labis siyang nasasaktan. Pagkaraan, nakatanggap ang pinuno ng isang lihim na tawag na humihiling na palayain si Choi Seung-hee. Dahil ito kay Baeksan na sinubukang iligtas si Choi Seung-hee sa huling sandali. Sinabi ni Kim Hyun-jun kay Kim Son-hwa na bumalik muna sa kotse habang ihatid niya si. Bumalik si Choi Seung-hee at nakita niya siyang nakahiga sa harap ng bahay. Tinitingnan ang mga sugat sa kanyang mukha na araw-araw niyang pinangarap makita. Umiyak si Kim Hyun-jun at hiniling sa kanya na kalimutan na ang kanilang mahirap na pag-ibig at magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos, tumabi lang siya at tahimik na pinanood si Jin Sa-woo na alagaan si Choi Seung-hee. Nang magising si Choi Seung-hee, hindi pa rin siya makapaniwala na ang lalaking minamahal niya ay nagbago na. Sa pag-alala sa mga kakilakilabot na alaala na kanyang pinagdaanan, ang pag-asa ng pag-ibig ni Choi Seung-hee ay unti-unting lumamig. Kasabay nito, nagsimulang mag-alinlangan ang tiwala ng team leader kay Jin Sa-woo. Iminungkahi ng team leader na maisadyang gumawa ng peking balita tungkol sa pagkamatay ni Kim Hyun-jun. Kahit nawala na ang tiwala niya kay Jin Sa-woo, buo pa rin ang tiwala niya sa pinunong si Baeksan. Isinalaysay ng team leader ang kanyang mga hinala kay Baeksan. Kinabukasan, pinagsabihan ni Baeksan si Jin Sa-woo na maging mas maingat at inatasan siya ng bagong misyon, hanapin ang dating doktor na ilang beses nang tinangka patayin ng Iris. Agad na nagsimula si Jin Sa-woo na maghanap ng mga pahiwatig. Ang kanyang palihim at balisang kilos ay napansin ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, nagpunta siya sa forensic doctor para ipaanalisa ang pisikal na anyo ng lalaki. Kinumpirma ng resulta ang pagkakakilanlan ng misteryosong lalaki at ang kanyang pinagtataguan. Agad na ipinagturo ni Jin Sa-woo si Baeksan sa lokasyon at nagdala siya ng mga tauhan para sumalakay. Dahil sa kakulangan ng paghahanda, kaya't ganap na natalo ang kalaban. Lahat ng bodyguard ng doktor ay binaril ni Jin Sa-woo at isa-isang bumagsak. Sa oras na iyon, kalmadong pumasok si Baeksan sa silid ng pasyente, bumati sa kanyang matandang kaibigan at dahan-dahang binigyan siya ng isang dosis upang pumunta sa kabilang buhay. Subalit, hindi niya alam na ang kanyang krimen ay na-record ng isang nakatagong kamera at ipinapadala ng live kay Kim Hyun-jun bago matapos ang kanyang mahabang at magulong buhay. Sinadya ng lalaki na mag-iwan ng isang pahiwatig para kay Kim Hyun-jun. Matapos linisin ang lugar, tinulungan ni Jin Sa-woo si Baeksan na burahin ang lahat ng ebidensya at umatras. Pagdating ni Kim Hyun-jun, wala na siyang magagawa. Sinundan niya ang pahiwatig. Mula sa huling habili ng doktor, nakahanap si Kim Hyun-jun ng isang card na may code sa likod at isang badge. Habang pabalik, marami siyang iniisip tungkol sa magulong sitwasyon. Ikinuwento niya kay Kim Son-hwa ang tungkol sa dati niyang matalik na kaibigan na si Jin Sa-woo. Hanggang ngayon, marami pa rin siyang agam-agam tungkol sa kanyang dating kaibigan dahil alam niya na katulad niya, ginamit lang din si Jin Sa-woo ni Baeksan. Kahit na pinagtaksilan, nanatiling mabuti si Kim Hyun-jun, hindi tulad ni Jin Sa-woo. Tila nagbago na siya at naging isang halimaw na may malaking ambisyon at personal niyang inalok na patayin si Kim Hyun-jun upang wakasan ang kanilang alitan. Dati, ganap na susuportahan ni Baeksan ang ideyang ito. Ngunit ngayon ay hindi na nila kailangang mag-alala dahil ang pagpatay sa mga walang silbing tao ay batas ng organisasyong Iris. Pagkatapos gampanan ang kanyang masamang papel, gumanap si Baeksan bilang isang masayang asawa na sinamahan ang kanyang asawa sa grocery store. Habang sila ay naglilibang, napansin niya ang isang taong palihim na sumusubaybay sa kanila mula sa malayo. Iyon ay si Aimlith Black. Pagkatapos ng kanyang misyon, tinawagan ni Aimlith Black si Yang Mi-jung para magkita at magpalitan sila ng matamis na pagmamahalan. Ang dalawa ay naghalikan ng may pagmamahal mula sa kalsada hanggang sa bahay. Samantala, iniulat ng team leader ang seryosong insidente ng pamamaril na nagresulta sa pagkamatay ng doktor. Ngunit tumanggap siya ng utos mula kay Baeksan na baliwalain ito. Hindi naghinala ang team leader hanggang sa ibinulong ng forensic doctor ang isang kakaibang bagay. Ang biktima sa pamamaril ay ang lalaki na pinapahanap ni Jin Sa-woo sa kanya kamakailan para makilala. Napansin niya ang sunod-sunod na mga kahina-hinalang pangyayari, dagdag pa sa katotohanan na kahit iniulat niya na si Jin Sa-woo ay isang kahina-hinalang espiya, hindi pa rin siya inutusan na imbestigahan ito. Unti-unting napagtanto ng team leader na may problema rin kay Baeksan. Samantala, nalaman ng team leader ng Special Task Force na ang kanilang misyon ay magbomba bilang terorista. Ito ay isang balak ng kanyang mga nakakataas upang magsimula ng digmaan at hindi siya sumasang-ayon dito. Ang kanyang konsensya bilang isang taong naniniwala sa kapayapaan ay hindi pumayag na manatili lang siyang walang ginagawa. Tinawagan niya ang pinuno ng teroristang grupo para pigilan sila, ngunit sa kasamaang palad ay wala itong naging epekto. Sa pagkaalam na nag-aalangan ang kanyang nasasakupan, sinubukan ng pinuno na kumbinsihin siya gamit ang matataas na dahilan para magbago ang isip nito. Alam ng team leader na ginagamit lang siya para sa isang nakakabaliw na teroristang balak, ngunit dahil wala siyang maisip na ibang paraan, nagkunwari siyang sumusunod sa utos. Pagkatapos, inutusan niya ang pinagkakatiwalaan niyang tauhan na subaybayan ang miyembro ng partido. Kung aalis siya sa South Korea, nangangahulugang malapit ng sumabog ang sandatang nuklear. Samantala, siya ang bahala sa pagkontak kay
Kim Son-hwa para ipaalam ito sa lalong madaling panahon. May lihim na pagpupulong si Baeksan sa miyembro ng partido mula sa North Korea na humihingi ng tulong para alisin si Kim Hyun-jong bago sumabog ang bomba. Sa di kalayuan, palihim na sinusubaybayan sila ng team leader ng intelligence agency. Nasaksihan din ni Baeksan ang eksenang ito. Pumunta siya sa bahay ni Choi Seung-hee para sabihin ang totoo na sina Jin Sao at Baeksan ang dalawang taksil sa intelligence agency. Nagulat si Choi Seung-hee at marahil ay mas magugulat pa siya kung malalaman niyang may nagmamanman sa bawat kilos niya sa labas ng kanyang bahay. Si Kim Hyun-jong at Kim Son-hwa ay naging target ng buong North Korean team. Inutusan ng miyembro ng partido ang pinuno ng teroristang grupo na patayin ang dalawa pagkatapos ng misyon. Siyempre, hindi na rin sila makakalahok pa sa mga pulong ng team para sa kanilang operasyon. Napansin ni na Kim Hyun-jong at Kim Son-hwa ang kakaibang kilos sa trabaho at naintindihan nilang ang plano sa pambobomba na sinabi ng doktor ay malapit ng magkatotoo. Kaya pumunta si Kim Hyun-jong sa lokasyon na nakasulat sa card. Ipinakita ang badge bilang patunay at dinala siya ng isang empleyado sa isang silid sa likod ng kurtina. Dito, binuksan ni Kim Hyun-jong ang drawer gamit ang badge at kinuha ang susi ng isang kotse. Ang kotseng ito ay mayroon ng nakatakdang ruta. Pagkaalis ni Kim Hyun-jong, agad na tumawag ang empleyado upang magulat. Agad-agad, isang kotse ang sumunod kay Kim Hyun-jong. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nagmaneho at pumasok sa harap ng isang bus para makaalis sa sumusunod sa kanya. Ang itinakdang lokasyon ay isang pribadong airport. Dumaan si Kim Hyun-jong sa isang serye ng mga security checks. Bago lumipad ang helicopter at hanggang sa lumapag ito, kailangan pa niyang dumaan sa ilang rounds ng inspeksyon bago siya makagamit ng pribadong elevator. Ang mahigpit na seguridad ay dahil ang taong makikita niya ngayon ay ang kasalukuyang Pangulo ng South Korea. Mula sa pagpupulong na ito, nalaman lamang ng Pangulo ang pag-iral ng iris at ang partisipasyon ni Baeksan. Ipinaliwanag ni Kim Hyun-jong na may dalawang dahilan kung bakit hindi nila mabubuking si Baeksan kahit na mayroon na silang sapat na ebidensya. Una, hindi pa nila nakikilala ang pinuno ng iris at pangalawa, kailangan nilang harapin ang nalalapit na nuclear bomb attack. Samantala, naisaayos na ni Baeksan ang pagbili sa sekretarya ng Pangulo. Iniulat niya, nakahinahinala ang mga kilos ng Pangulo nang putulin niya ang komunikasyon sa labas. Nagdulot din ito ng pagtutol mula sa ibang mga miyembro ng partido dahil pakiramdam nila ay hindi sila iginagalang at pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Sinimulan na ng grupo ng mga mersenaryo ang pagsasat sa lokasyon ng pambobomba. Samantala, patuloy pa rin na sinusubaybayan si Choi Seung-hee ng mga tauhan ni Jin Sao. Sinadya niyang tawagan ang pulis para mawala ang mga ito at pagkatapos ay sumakay sa sasakyan ng kanyang matalik na kaibigan na naghihintay. Gamit ang kanyang memorya at kutob, sinimulan niyang hanapin ang mga terorista kasama ang tulong ng kanyang mga kasamahan. Nagkunwari ang team leader na wala siyang alam para malinlang si Jin Sao at pagkatapos ay ibinigay niya kay Yang Mi-jung, ang hacker, ang kanyang AV para makapasok siya sa computer room, makuha ang data at ipadala ito kay Choi Seung-hee. Kakadiskubre pa lang ni Choi Seung-hee sa lokasyon ng grupo ng mersenaryo nang matuklasan siya ni Jin Sao. Samantala, nakipag-ugnayan ang team leader ng North Korean Special Force kay Kim Son-hwa na nagtatangkang pigilan ang plano ng pambobomba sa kabisera ng South Korea. Ngunit inaresto siya ng mga tauhan ni Kim Hyun-jong. Balak ni Kim Hyun-jong na pilitin siyang sabihin ang plano. Ngunit umamin ang team leader ng North Korea na isa lang siyang tau-tauhan ng kanyang mga nakakataas na ginagamit para sa kanilang plano ng digmaan. Siya mismo ay nahihirapan sa pagitan ng bulag na pananampalataya at pagtataksil sa kanyang bansa. Nang makilala niya si Kim Son-hwa, naunawaan niya ang pakiramdam ng pagiging pinagtaksilan ng sariling bansa. Nagpasya siyang makipagtulungan kay Kim Son-hwa at si Kim Hyun-jong upang pigilan ang terorismo. Samantala, ang grupo ng mga mersenaryo ay inutusang patayin sina Kim Son-hwa at Kim Hyun-jong ng mas maaga sa inaasahan. Nasa huling bahagi na sila ng paghahanda para sa nuclear bomb, kaya't kailangang tiyakin ang kaligtasan ng lahat, kasama na ang pag-brainwash sa kanilang mga tauhan. Patuloy na nagsasalita ang miyembro ng partido mula sa North Korea tungkol sa matataas na ideya ng kapayapaan na hindi naman niya gagawin para lang makumbinsi ang team leader ng Special Force na magpatuloy sa pagsunod sa kanyang mga utos. Matapos makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa kudeta, agad na nagulat ang team leader sa South Korea. Patuloy na hinahanap ni Choi Seung-hee at ng kanyang mga kasamahan ang mga pahiwatig tungkol sa teroristang grupo. Ngunit pagkatapos ay ipinadakip siya ni Jin Sao. Maging ang team leader sa headquarters ay inaresto rin dahil sa paratang na pagtataksil. Habang nasa biyahe, mabilis na pinabagsak ni Choi Seung-hee ang mga nang-aaresto sa kanya at tumakas. Hindi rin nag-atubiling itinakwil ni Baeksan ang team leader ng Special Force matapos siyang mabuking sa kanyang planong terorista. Pumasok si Jin Sao sa loob ng gusali at tinutukan siya ng baril ng ibang tao. Biglang dumating si Kim Hyun-jong para iligtas siya. Habang nag-uusap sila, may dumating pang ilang mersenaryo. Kaya't nagtulungan silang dalawa na patumbahin ang mga ito. Sa kasamaang palad, tinamaan si Kim Hyun-jong ng bala sa pisngi na nag-iwan ng mahabang gasgas. Ang matinding kirot sa kanyang mukha ay hindi nagpatahimik kay Kim Hyun-jong, kundi dinala pa ang kanyang isipan pabalik sa mga lumang alaala kasama ang kanyang kasama. Malakas na tinawag ni Kim Hyun-jong si Jin Sao at ipinahayag ang kanyang nararamdaman. Hindi niya sinisisi si Jin Sao, kundi sina Baeksan at ang iris sa pagiging walang awa sa kanilang pagkakaibigan. Si Jin Sao ay isa ng demonyo ngayon at wala nang pakialam sa kanilang dating pagiging magkaibigan. Walang awang pinagbabaril niya si Kim Hyun-jong. Dumating si Kim Son-hwa para tumulong, ngunit pinigilan siya ni Kim Hyun-jong. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Jin Sao na umatras. Pagkatapos, napansin nilang may isa pang mersenaryo na naghihingalo.
pagkatalo. Agad na dinala ni Kim Hyun-jun ang lalaki sa ospital para gamutin. Nagising ang lalaki, ngunit ayaw niyang sabihin kung saan nakatago ang bomba. Matapos ang maikling panahon, namatay siya sa kama ng ospital. Kaya't ang impormasyon tungkol sa nuclear bomb ay hindi pa rin nabibigay. Samantala, nakatanggap si Jin sa unang balita na nakatakas si Choi Seung-hee, habang abala naman si Baek-san sa pagpaplano ng pambobomba. Dahil sa labis na pag-aalala para sa kaligtasan ni Choi Seung-hee, pumunta si Jin sa sa team leader at nagmakaawa na sabihin sa kanya ang lokasyon ni Choi Seung-hee. Ipinahayag ng team leader ang kanyang pagkadismaya sa isang taong tinuring niyang parang kapatid. Ano man ang ambisyon ni Baek-san, sinabi niya na may pag-asa pang magbago ang lahat kung magbabalik loob si Jin Sa-woo. Ngunit muli, mariing tinanggihan ni Jin Sa-woo na maging isang mabuting tao. Lihim na tinutulungan ng forensic doctor at ni Jo Myung-ho si Choi Seung-hee habang wala ang team leader. Sa oras na matukoy nila ang posibleng lokasyon ng nuclear weapon, natuklasan sila ng mga tauhan ni Jin Sa-woo. Inutusan ni Jin Sa-woo si Jo Myung-ho na ipadala ang address kay Choi Seung-hee para mahuli siya. Muli, walang alam si Choi Seung-hee at mag-isang pumunta sa lugar na iyon. Hinahanap naman ni Kim Hyun-jun at Kim Sun-hwa ang bawat bakas para mahanap ang lokasyon ng bomba. Dahil nawalan sila ng bakas sa mga terorista at ayaw nilang magdulot ng takot sa South Korea, ansamantalang nagpasya sina Kim Hyun-jun at Kim Sun-hwa na huwag magpakita. Hindi mapakali ang pangulo ng South Korea dahil malaki ang nakataya. Nalalapit na ang pagsabog ng bomba at natuklasan ng intelligence agency na may espiya na nakikipagsabayan sa mga ahente na nawalan na ng tiwala sa kanilang bansa. Ang pangulo ay nasa isang estado ng kalituhan at hindi alam kung ano ang gagawin. Ano ang dapat gawin? Sa wakas, natagpuan ni Kim Hyun-jun at ng kanyang mga kasamahan ang laboratorio kung saan nakalagay ang bomba. Pagkatapos ng ilang minuto, bumukas ang pinto at lumabas si Choi Seung-hee. Nagkaroon ng isang emosyonal na muling pagkikita ang dalawa. Ikinuwento ni Kim Hyun-jun kay Choi Seung-hee ang lahat ng nangyari mula simula hanggang wakas. Umalis muna si Kim Sun-hwa para bigyan sila ng pribadong oras. Kahit na hindi siya umiiyak, alam ng lahat na nasasaktan siya. Pagkaraan, dumating si Jin Sa-woo kasama ang kanyang mga tauhan. Dali-daling sinabi ni Kim Sun-hwa sa dalawa na umalis. Sinabi ni Choi Seung-hee kay Kim Hyun-jun na mauna na at mananatili siya para pigilan si Jin Sa-woo. Sa harap ng galit na baril ni Choi Seung-hee, hindi natakot si Jin Sa-woo at lumapit sa kanya. Umiiyak si Choi Seung-hee. Kinumpronta ni San-woo kung bakit niya binago ang kanilang pagkakaibigan. Siya ang nagtulak sa pagkakaibigan nilang tatlo sa isang patay na dulo. Si San-woo ay tahimik sa harap ng dalawang linya ng mapait na luha ng babaeng mahal niya. Sa kabilang banda, biglang ipinagtapat ni Kim Sun-hwa kay Kim Hyun-jun ang kanyang pagtatago sa katotohanan na buhay pa si Ji-an at sinadya niyang pigilan silang magkita. Naiintindihan ng bida na may sariling paghihirap ang kabilang partido, kaya hindi lamang siya nagreklamo, kundi malumanay pa siyang inaliw. Ang kapitan ng North Korea ay naharap sa isang pagpipilian dahil maubos na ang oras. Nagpasya siyang ipagkanulo ang organisasyon upang protektahan ang kapayapaan ng dalawang Korea. Lihim na pinaslang ang lahat ng mga panlabas na tauhan, pagkatapos ay ginamit ang baril upang kontrolin ang komisyoner ng Politburo. Nang simulang arestuhin ng mga tauhan ng Koreanong Assistant President ang komisyoner, biglang lumitaw si Eve Black. Tahimik na binaril ang komisyoner at pagkatapos ay umalis. Dumating sina Kim Hyun-jun at Kim Sun-hwa sa tamang panahon. Mahigpit silang humabol, ngunit sa huli ay hindi pa rin nila nahuli si Eve Black. Namatay ang komisyoner at unti-unting nawawala ang mga pahiwatig upang maiwasan ang pambobomba. Ganoon din ang pagmamahal at tiwala ni Ji-an kina Baek-san at San-woo. Hindi na niya pinaniwalaan ang sinasabi ng dalawa kahit pa ito ay pagtatapat ng pag-ibig. Ano man ang dahilan, hindi mapapatawad ni Ji-an ang pagtataksil ni San-woo. Sa ibang kaganapan, ang kapitan ng North Korea ay kinausap ng Pangulo. Pinayuhan siyang umuwi upang pigilan ang kudeta at ang misyon ng pagpigil sa terorismo ay ipapasa kay Kim Hyun-jun. Narinig ng grupo ng mersenaryo ang balita na patay na ang komisyoner, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa kanilang plano ng terorismo. Sasabog ang bomba na nakakabit sa bus ng eksaktong alas 5 ng hapon sa pamamagitan ng remote control mula sa tanggapan ng Intelligence Bureau. Natanggap ni Baek-san ang balita na pinaslang ang kanyang kasosyo. Alam niyang sa madaling panahon ay malalantad siya, kaya inutusan niya si San-woo na magpadala ng tao para linisin ang lahat ng kumpidensyal na data at hanapin ang lahat para sunugin. Ayaw man ni San-woo, sumunod pa rin siya sa utos at dinala ang kanyang mga tauhan sa rooftop upang patuloy na magpaputok. Gustong lumapit ng grupo ng mga ahente ng pambansang seguridad. Upang pahabain ang oras sa pagsunog ng lahat ng data, kinugkob ng mga tauhan ng Koreanong lihim na serbisyo ang punong tanggapan ng intelligence. Hinahanap si Deputy Director Baek-san. Ngunit nagmatigas siya sa loob ng kanyang opisina hanggang matapos ni San-woo ang kanyang gawain. Matapos kumpirmahin na nasira na ang lahat ng ebidensya ng krimen, sumuko sina Baek-san at San-woo. Sumunod si San-woo sa utos na sumuko sa harap ng Deputy Director at tahimik na sumailalim sa pag-escort. Pinigilan ng kapitan ang mga ahente na pusasan si Baek-san bilang huling paggalang sa kanya. Naroroon din si Ji-an, awkward na pinanood si San-woo na arestuhin. Sa kabilang banda, patuloy pa rin sina Kim Sun-hwa at Kim Hyun-jun sa paghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa nuclear bomb. Ayon sa hula, tiyak na ilalagay ang bomba sa isang simbolikong lugar sa lungsod. Nasa kote ng kapitan ng North Korea ang isang nagtatrabaho para sa ISIS. Kailangan niyang gamitin ang asawa at anak nito bilang panakot upang makuha ang impormasyon na gumagalaw ang bomba. Ang punong tanggapan ng intelligence ay nagtipon din ng lahat ng tauhan, ngunit hindi gaanong matagumpay. Sinimulan na ng grupo ng mersenaryo ang pag-abala sa signal sa buong lungsod. Gayunpaman, hindi malinaw kung anong problema ang nangyari.
Lumapit na ang alas 5, ngunit hindi pa rin sumasabog ang bomba. Nagpa siya ang pinuno na siya mismo ang magpapaapoy, kahit na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Kailangan nilang tapusin ang misyong ito. Matapos tipunin ang lahat ng datos, natagpuan ni Kim Hyun-jun ang bus na nilagyan ng bomba. Agad niyang ipinaalam kay Kim Sun-hwa. Upang mapababa ang lahat ng tao mula sa sasakyan, sa wakas ay natagpuan ni Jin Sa-woo ang bomba. Pagkababa pa lamang niya ng sasakyan, kasama ang bomba para sirain ito, dumating na ang grupo ng mersenaryo. Ang unang putok ay tumama sa isang inosenteng sibilyan, at ito rin ang putok na nagpahayag ng red alert sa buong Seoul. Ang paghabol sa pagitan ng mga armadong individual ay kumitil ng daan-daang libong buhay ng mga inosenteng tao sa mga lansangan. Ang mga emergency news ay na-broadcast sa lahat ng media. Nagmamadaling bumalik at gumawa ng plano ang grupo ng mersenaryo. Nag-iisa pa rin sina Kim Hyun-jun at Kim Sun-hwa na nakikipaglaban sa mga kaaway dahil sa pagkagambala ng signal sa buong lungsod, kaya hindi pa makakarating kaagad ang militar. Sa gitna ng ulan ng bala, na kay Kim Hyun-jun at Kim Sun-hwa ang pagkakataon na halos mapatay agad. Sa kabutihang palad, dumating si Ji-an sa tamang oras, nagbigay ng armas at nakipaglaban kasama sila. Tinarget ni Kim Hyun-jun ang granada na nakasabit sa chassis ng sasakyan at binaril ito para sumabog, at ang lahat ng tropa ng North Korea ay bumagsak sa lugar. Ang pinuno ay binaril din ng militar hanggang sa mamatay. Bagaman nagdulot ito ng maraming casualty, nagtagumpay pa rin ang South Korea sa pagpigil sa isang teroristang pambobomba. Handa ang Pangulo na harapin ang anumang tanong mula sa mga opisyal sa pulong, at kinumpirma na magpapatuloy pa rin ang Inter-Korean Summit gaya ng nakaplano. Tatanggap ang punong tanggapan ng intelligence ng bagong direktor. Nangako ang taong ito na muling itatatag ang isang malakas na sistema ng tauhan upang maibalik ang dating reputasyon ng organisasyon. Dinala si Kim Hyun-jun sa Departamento ng Lihim na Serbisyo para imbestigahan. Sina Kim Sun-hwa at Sun-woo ay kasama rin doon para imbestigahan. Ang walang lamang silid at ang mga tanong ay nagpabalik sa lahat ng alaala ng mahabang pagsubok at tagumpay na kanilang pinagdaanan. Mula sa pagiging mga estranghero na nagkakilala at nagkaroon ng malalim na ugnayan hanggang sa pagpatayan upang mabuhay. Nang makalaya, hindi pa rin makawala si Kim Hyun-jun sa masakit na alaala na iyon. Inanyayahan siya ng Pangulo upang tulungan siyang hanapin ang listahan ng organisasyon ng ISIS. Bilang kapalit, humiling si Kim Hyun-jun na makipagkita kay Baeksan ng pribado, harap-harapan. Bago pa man makapagtanong ang kalaban, kusang inamin ni Baeksan ang lahat ng krimen na nagawa niya kay Kim Hyun-jun at sa kanyang pamilya. Ang lahat ng ginawa niya ay dahil lamang sa dalawang salita, utos. Ang tunay na dahilan sa likod ng ISIS at ang mga lihim nito ay dadalhin ni Baeksan sa kanyang libingan na walang sinuman ang makakaalam. Ang mga salitang ito ay labis na nagpagalit kay Kim Hyun-jun. Bago siya dalhin, nag-iwan si Baeksan ng isang pahayag na nagpapahiwatig na ito ay parusa kay Kim Hyun-jun sa kanyang paglabag sa ipinagbabawal. Pagkatapos nito, gusto pa rin ni Kim Hyun-jun na makipagkita kay Sun unang pribado, ngunit ayaw niyang makipag-usap. Narinig niya ang isang pamilyar na tawag sa pangalan. Umiyak si Sun-woo at nakiusap kay Kim Hyun-jun na huwag nang saktan pa ang kanyang puso. Ngayon, wala na siyang mukhang maihaharap kay Kim Hyun-jun. Patuloy pa ring tinutukoy ng kapitan ng North Korea ang mga target na may kaugnayan sa ISIS. Hindi rin niya nakalimutang bigyang pansin ang sitwasyon ni Kim Sun-hwa. Sa kasalukuyan, malaya na si Kim Sun-hwa. Pinuntahan niya si Kim Hyun-jun at nagpa siya na umuwi pa rin kahit na kailangan niyang harapin ang kaparusahan. Bago umalis, may isang maliit na hiling si Kim Sun-hwa, ang marinig na tawagin siya ni Kim Hyun-jun sa kanyang pangalan minsan pa. Higit pa sa isang tawag sa pangalan, lumapit ang bida sa babaeng suporta at niyakap siya ng buong puso, kasama ang taos-pusong pasasalamat sa pagiging kasama niya. Puno ng emosyon at luha ang paghihiwalay ngayong araw, ngunit baka ito ay isa pang simula para sa kanilang dalawa. Bumalik si Kim Hyun-jun sa punong tanggapan ng intelligence, tinanggap ng lahat. Dahil sa espesyal na amnestya ng Pangulo, opisyal na napawalang sala si Kim Hyun-jun at nakabalik sa trabaho. Ang anino ng isang babae na laging naghihintay sa kanya ay nandoon pa rin. Bumalik si Ji-an at Kim Hyun-jun sa bahay na dating nilang pinagsamahan. Sabik ang bida na maghanda ng masarap na hapunan para sa kanyang minamahal, ngunit ang kailangan lang niya ay isang mahigpit na yakap upang matupad ang lahat ng kanyang pangulila. Sa sandaling ito, natapos na ni Ji-an ang hapunan, ngunit nakatulog na pala ang kanyang kasama. Sinamantala niyang titigan ang lalaking mahal niya. Ang kanyang kaligayahan ay hindi pa kailanman naging ganito kasimple. May isa pang mag-asawa na kasing init din ng pagmamahalan. Ganap na nasakop ni A. Black ang puso ni Mi-jung, pagkatapos ay ginamit niya ito upang makamit ang kanyang layunin. Nabulag si Mi-jung sa pag-ibig at lihim na kinopya ang kumpidensyal na data mula sa AV card ng forensic doctor at dinala ito sa kanyang kasintahan. Espesyal na naghanda si A. Black ng isang romantikong hapunan na may alak upang suyuin si Mi-jung. Nakainganyo pa rin si Mi-jung sa romansa, walang pagtatanggol, at pagkatapos ay nabali ang kanyang liig ng kanyang kasintahan. Nagkaroon ng magandang bakasyon ang pangunahing mag-asawa, binabayaran ang kanilang mahabang araw ng pangulila. Nag-inom sila ng alak ng magkasama, naglakad sa tabing dagat, at naghilom sa isa't isa sa paraan na ginagawa ng ibang mag-asawa. Kinaumagahan, nagising si Ji-an sa isang anonymous na tawag. Dahil ayaw niyang guluhin ang pahinga ni Kim Hyun-jun, ang bida ay mag-isang pumunta upang makipagkita sa tumawag. Kasabay nito, sina Baeksan at Sun-woo ay ineskortan patungo sa lugar ng detensyon. Sa nakangising mukha ni Baeksan, alam na ng lahat kung ano ang mangyayari. Gaya ng inaasahan, sinalubong sila ng mga tauhan ng ISIS sa kabilang panig ng tunel. Isang biglaang putukan ang naganap sa isang iglap. Hindi
nakakilos ang mga Koreanong ahente, bumagsak na parang mga patay na langgam. Sa loob ng sasakyan, patuloy na ipinamalas ni Sun-woo ang kanyang martial arts skills kahit na nakaposas pa rin. Ang dalawang kontrabida ay maluwag na nagkamayan at umalis kasama ang grupo ng ISIS. Sila ay ineskortan sa pinakaligtas na lihim na mansyon ng ISIS at tinrato bilang mga espesyal na tao. Mayroon ding mga mataas na ranggo na infantry bodyguard mula sa punong himpilan na sumusunod sa kanila. Sa bagong misyon, pinagkatiwalaan ni Baeksan si Sun-woo ng ganap na kapangyarihan upang mamuno sa bagong espesyal na koponan. Sa kabilang banda, nagising si Kim Hyun-jun at hindi nakita si Ji-an. Nakatanggap siya ng emergency summons mula sa kapitan. Walang nakaligtas sa buong grupo ng escort at maging ang mga sasakyang panghatid ay inaasahang aatakihin. Nadama ng kapitan na may malaking problema dahil paano nila nalaman ang eksaktong lokasyon, ang ruta at oras para sa ganoong pag-atake. Tiyak na may mga butas pa rin sa tauhan ng intelligence. Agad na bumalik si Kim Hyun-jun kasama ang kapitan, tinanggap ang bangkay ni Mi-jung. Batay sa mga naiwang marka, kinumpirma ng forensic doctor na ang pagpaslang ay isinagawa ng isang bihasang profesional. Maya-maya, kinumpirma ng dalawa pang kasamahan ang kasaysayan ng paghahanap sa database na ang huling nag-access ay ang forensic doctor. Noon lamang inamin ng doktor ang pagpapahiram ng kanyang card kay Mi-jung nang walang abiso. Sa tulong ng mga miyembro ng intelligence team, hinanap nila ang lahat ng kamakailang itineraryo ni Mi-jung. Sa huli, natagpuan nila ang isang espesyal na tao. Nakilala ni Kim Hyun-jun na ito si Enif Black. Siya ay miyembro ng ISIS at tinutukoy bilang ang tanging posibleng pahiwatig na maaaring humantong sa base ng organisasyong ito. Sa isa pang kaganapan, bumalik si Kim Son-hwa sa North Korea at hinikayat ng kapitan na tapusin ang misyon ng pagdurog sa ISIS. Ngunit ngayon, gusto na lang niyang lumayo sa pagpatay at pagkapuot. Ang isang tahimik na buhay sa tabi ng fish pond at vegetable garden ang pangarap ni Kim Son-hwa hanggang sa huling hininga niya. Naunawaan ng kapitan ang kanyang nararamdaman kaya hindi na rin siya pinahirapan. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang makalimutan niya ang sakit na pinagdaanan niya at maniwala sa mas maligayang kinabukasan. Habang nag-iisip at pumipili, tinulungan pa rin ni Kim Son-hwa ang kapitan sa paghahanap ng impormasyon sa labas. Nalaman niya na nawala ng South Korea sina Baeksan at Sun-woo. Natuklasan din niya na kasama rin ang pangalan ni Ji-an sa listahan na may kaugnayan sa ISIS. Dahil dito, nagpa siya siyang patuloy na makibahagi sa paghahanap ng katotohanan. Natigilan si Sun-woo nang marinig niyang sinabi ni Baeksan na gagamitin niya ang piling unit ng gwardiya upang patayin ang pangulo bilang paghihiganti sa kanya. Sumama siya sa buong koponan at binigyan ng maraming makabagong kagamitan sa pagpatay. Nag-ambag din si Sun-woo ng maraming magandang ideya para sa bagong plano. Kaagad pagkatapos, nakatanggap siya ng balita na may nakakulong sa basement at tanging si Baeksan lamang ang makakapasok doon. Sa pagiging mausisa, bumaba siya at hindi sinasadyang narinig ang pag-uusap ni Baeksan sa kanyang nakatataas. Binanggit sa pag-uusap ang pangalan ni Ji-an. Biglang nakaramdam si Sun-woo ng masamang pangitain, kaya direkta niyang tinanong si Baeksan. Sumagot siya ng hindi direkta na parang iniiwasan ang tanong ni Sun-woo, na lalo pang nagpatakot kay Sun-woo. Samantala, bumalik na si Ji-an sa punong tanggapan. Hinila siya ni Kim Hyun-jun sa isang sulok para tanungin ang dahilan ng kanyang biglaang pagkawala, ngunit ayaw sumagot ni Ji-an. Pagkatapos ng mga nangyari kay Mi-jung, labis na nababalisa si Kim Hyun-jun sa kakaibang ugali ng kanyang kasintahan. Nagpa siya si Kim Hyun-jun na alamin ang katotohanan. Tinanong niya si Ji-an kung bakit siya naaresto at pagkatapos ay pinalaya. Nagpakita ng pag-aalinlangan ang bida at patuloy na umiwas sa tanong. Pagdating pa lamang ni Kim Son-hwa sa South Korea, nakipagkita siya kay Kim Hyun-jun. Binalaan niya na maaaring tinatarget ng ISIS si Ji-an at pinayuhan silang maging mas maingat. Katatapos lang magkita ng Assistant President at ng kapitan ng North Korean Secret Service at umalis siya kasama ang kanyang sekretarya. Sadyang nagkunwari ang sekretarya na sumasagot ng tawag upang mauna ang Assistant President sa sasakyan, pagkatapos ay nagbigay ng senyas kay Enif Black. Isang segundo pagkatapos, sumabog ang sasakyan. Bago pa man makapag-react sina Kim Hyun-jun at Kim Son-hwa, nakita na nila ang anino ni Enif Black na nagkukubli sa malayo, kaya dali-dali silang humabol. Gusto ni Kim Son-hwa na gumamit ng baril, ngunit pinigilan siya ng bida dahil siya na lang ang mayroong pahiwati. Pagkatapos, kinuha ng dalawa ang ibang sasakyan upang humabol. Hindi pa rin alam ni Enif Black na sinusundan siya at walang pakialam na umuwi sa hotel para maligo, magbihis at umupo para uminom ng alak. Nang tumingala siya, nakita niya si Kim Hyun-jun na nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Walang bahid ng takot, ngumiti lang siya ng mapanukso na nagtulak kay Kim Hyun-jun na sipain siya sa mukha upang ipaghiganti si Yuki at Mi-jung. Binigyan ni Kim Hyun-jun si Enif Black ng sunod-sunod na sipa hanggang sa halos mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay isang putok na gumising sa kanya at sinundan pa ng isang sipa na nagpahina sa kanya muli. Sa unang pagkakataon, nasaksihan ni Kim Son-hwa ang galit ni Kim Hyun-jun. Hindi rin niya maiwasang maawa kay Enif Black. Sinubukan niyang abutin ang baril sa ilalim ng mesa upang kumilos, ngunit agad siyang pinatay. Dahil pinaslang ang Assistant President, ang sekretarya na lang ang sumusunod sa Pangulo. Iminungkahi ng kapitan ng North Korea na payuhan ang Pangulo ng South Korea. Kaya pansamantalang ihinto ang Inter-Korean Summit, ngunit nagmatigas pa rin siya. Hindi lamang sa punong tanggapan ng intelligence, lahat ay pinagsabihan dahil sa kanilang irresponsableng pagtatrabaho na nagdulot ng maraming malubhang kahihinatnan ng sabay-sabay. Sa kabilang banda, hindi rin nagustuhan si Sun-woo ng mga Supreme Guards. Humiling sila na ipasa ni Baeksan ang kapangyarihan sa iba, ngunit tumanggi siya at kinausap si Sun-woo ng pribado. Ito ang isang sa 1,000 pagkakataon at tiniyak ni Baeksan na hindi pagsisisihan ni Sun-woo ito sa kanyang buong buhay. Gusto niyang pagtuunan niya ang kanyang buong kakayahan upang tapusin ang huling bahagi
bahagi ng misyon. Ibinahagi ni Kim Hyun-jun ang kanyang mga alalahanin sa kapitan ng North Korea. Nadama nila na ang ISIS ay parang isang mahirap na problema na may maraming solusyon. Pagbalik sa base, nagkaroon ng karagdagang pahiwatig ang bida tungkol sa kinaroroonan ni Baek sa isang villa na nagkukunwari bilang proyekto na inaayos at walang pinapayagang makapasok na estranghero. Sa pagtingin sa magkakaparehong sapatos ng grupo ng mga suspect na sundalo, sigurado si Kim Hyun-jun na ito ang lugar na hinahanap niya. Kaya, tahimik na lumapit ang bida mula sa labas papasok. Sunod-sunod na pinabagsak ang mga bantay ng tahimik at iniulat ito sa base. Nagulantang si Ji-an at gustong sumama, ngunit hindi pumayag ang kapitan. Bago dumating ang mga reinforcement, nag-iisa pa rin si Kim Hyun-jun sa larangan ng digmaan. Habang lumalalim siya, lalo niyang ginagambala ang mga kalaban. Nakita ito ng isang sundalong itim at agad na kumonekta kay Baek-san. Mabilis na nagpadala ng tauhan si Baek-san para maghanda at mag-isang humanap ng daan palabas sa bawat sulok ng mansyon. Hindi mahirap para kay Kim Hyun-jun na mabilis siyang mahanap at harapin. Sa puntong ito, nagmatigas pa rin si Baek-san at hindi yumuko. Hindi lang iyon, sinadya pa niyang galitin ang kanyang kalaban kahit na natamaan na siya ng bala. Nahirapan si Kim Hyun-jun kung papatayin ba niya ang kaaway ng kanyang buhay o hindi. Sa huli, nagpasya siyang bitawan siya, naghihintay sa araw na malantad ang ISIS. Pagbalik sa base, nakatanggap si Kim Hyun-jun ng tawag mula sa forensic doctor. Natigilan siya nang mapanood ang video recording. Hindi makatayo si Ji-an sa parehong lugar ni Baek-san at makita ang babaeng mahal niya na umiikot sa isang nakamamatay na ipo-ipo. Nagpasya si Kim Hyun-jun na ilabas siya para maghapunan at magtanong. Kailangan niyang malaman ang katotohanan upang matulungan siya at ang lahat ng sangkot. Taos-pusong isinalaysay ni Ji-an ang kanyang pinakabagong pag-uusap kay Baek-san. Lumalabas na biktima rin siya na inalagaan ni Baek-san mula pagkabata para samantalahin. Ang ama ni Ji-an ang nagtatag ng ahensya ng intelligence. Nang taong iyon, dahil pinaslang ang kasalukuyang pangulo, pinatay ang kanyang ama. Si Baek-san ang nagbigay ng kanlungan kay Ji-an at sa kanyang ina hanggang ngayon. Kung iyon lang ang kwento, hindi na sana naglihim ang bida. Lubos siyang nabigla nang malaman niya na ang kanyang ama ang pumatay sa buong pamilya ni Kim Hyun-jun noon. Ang mapanuksong kapalaran ay halos bumagsak sa bida. Bago pa niya maaliw ang kanyang kasintahan, kinailangan ng magmadali ni Kim Hyun-jun sa opisina nang malaman niyang ninakaw ang biological weapon. Hindi na kailangang sabihin pa kung sino ang nagnakaw. Alam ng lahat na ito ay ang ISIS. Si San-woo ang tanging nakaligtas sa pagkubkob ng mga gwardya ng South Korea. Sa tulong ng sekretarya, dinala siya upang makipagkita sa pinuno ng ISIS. Dahil nahuli na si Baek-san, nagpasya silang ipasa ang buong kapangyarihan kay San-woo. Matapos magkaroon ng opisyal na katayuan, mahigpit na inayos ni San-woo ang hanay ng 5 gwardya at pinamamahalaan ang plano ng operasyon. Nanakawan nila ang isang shopping mall at kumuha ng maraming bihag. Agad na pinulong ni Kim Hyun-jun ang kanyang kuponan para sa isang plano ng aksyon. Gayunpaman, nagkaroon ng kaunting alitan sa anti-terrorism unit. Dahil sa utos ng Pangulo, binigyan ang bida ng otoridad na pamunuan ang buong grupo ng terorismo. Na-retrieve ng departamento ng hacker ang data ng seguridad at ipinadala ito sa punong tanggapan. Batay sa mga kagamitan, ang mga terorista ay malamang nagagamit ng biological at chemical na armas para sa pag-atake. Sumama rin si Ji-an kay Kim Hyun-jun sa operasyon. Sa sandaling ito, nagsimulang magbigay ng kondisyon ang grupo ng terorista. Hiningi nila sa Pangulo ng South Korea na kanselahin ang Inter-Korean Summit at ipangako na puputulin ang kooperasyon at negosasyon para sa muling pagsasama ng dalawang Korea. Kung hindi, gugibain nila ang kabisera ng South Korea sa pamamagitan ng pagsabog ng isang big chemical na bomba. Upang patunayan na hindi lang ito basta salita, walang awa silang nagpaputok.